Nakita ng pangunahing tauhan ang mukha ng isang mabangis na lobo na napapalibutan ng asul na aura, at naririnig ang kanyang boses na nagsasabing hindi siya maaaring mamatay sa ganitong lugar. Nagkaharap sila, ang bayaning may maitim na buhok ay nagngangalit ang mga ngipin, hawak ang isang espada sa kanyang mga kamay at nakaluhod. Nakasimangot siya, nakatingin ng diretsyo ng may kumpiyansa, at malakas na sumisigaw na hindi siya mamamatay. Ang isang voiceover laban sa backdrop ng isang gumuhong gusali ay nagsisimulang magsalita tungkol sa mga pangyayari kalahating siglo na ang nakalipas. Ayon sa kanya, naganap ang isang malaking lindol na gamulat sa buong sangkatauhan. Ito ang nagdulot ng paglitaw ng mga piitan sa iba't ibang panig ng mundo. Isang bayani na may mahabang buhok at pulang baluti ang nakatayo sa harap ng maraming halimaw na kahawig ng mga higanti at mga hayop na lumalabas mula sa isang portal. Ang tinig sa puntong ito ay nagsasabi na ang mga halimaw na ito ay hindi tinatabla ng anumang ordinaryong sandata, at ang tanging makakalaban sa kanila ay ang mga taong may pambihirang lakas na tinatawag na mastery. Ang bayaning mahaba ang buhok ay sumugod gamit ang espada sa kanyang mga kalaban, pinutol sila at saka isinilid ang espada. Sinasabi sa voiceover na ang paggamit ng husay sa paglaban sa mga halimaw ay nakakatulong sa mga may hawak nito na tumaas ang antas at gumaling. Ang mga taong ito ay nagbibigay ng kaba at paggalang, at tinatawag silang mga nagising. Ang eksena ay bumabalik sa modernong panahon. Ang pangunahing karakter na may hawak na espada ay nakatayo sa harap ng isang duwende na may pamalo. Sumimangot siya at sumugod sa kalaban, at sa puntong ito, ang una at huling pangalan ng karakter, Tsukasa, pati na rin ang kanyang ikaapat na antas at uri ng kasanayan, imitasyon, ay ipinapakita sa system window. Sumugod si Tsukasa sa goblin na sumisigaw at nag-iwan ng malalim na hiwa sa dibdib ng halimaw. Lumabas ang isang bintana sa sistema kung saan nakasulat ang kakayahan ng bida, at hindi niya nakuha ang kakayahan ng kalaban. Bamantong hininga si Tsukasa sa pagkadismaya at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, tumingala siya, nakita ang isang goblin na may pamalo na umaatake sa kanya, at sumigaw ng mura. Binigkas ng voiceover ng pangunahing karakter ang pangalan ng teknik ng mahika, at lumabas ang isang bolang apoy. Isang malabong kulay kahel na imahe ang lumitaw sa harap ng mga mata ng karakter, katulad ng isang aipo-aipo, at muli siyang bumibigkas ng masamang salita. Napaupo si Tsukasa sa lupa, nakatingin sa bayaning pula ang buhok, na tinatawag na Bobo ang pangunahing karakter at sinasabi sa kanya na huwag sayangin ang kapangyarihan niya sa pagsira ng isang grupo ng mahihinang halimaw. Ang mahiwagang kidlat sa kamay ng lalaking pula ang buhok ay nagliliwanag sa kanyang matigas na mukha. Ang pangalan at apelyido, Todokakuro, ay lumalabas sa bintana ng sistema, pati na rin ang kanyang 15 antas at klase ng kasanayan, Panginoon ng Apoy. Kinuyam ni Todokakuro ang kanyang kamay, kita ang kanyang pulang baluti, at ang voiceover ng naririnig ang bida, inuulit ang pangalan ng lalaking pula ang buhok. Sinasabi ng bida sa isip niya na si Todokakuro ay itinuturing na bituin ng susunod na henerasyon ng mga nagising, at ang dahilan nito ay nakatago sa kanyang kakayahan. Sa imahinasyon ni Tsukasa, lumalabas ang larawan ng isang salamangkero na lumilikha ng isang asul na pentagram sa hangin, at isang mandirigma na may makinang na dulo ng espada. Ipinapaliwanag ng voiceover ng bida na ang pagiging dalubhasa ay nagsisimulang lumitaw sa isang hiwalay na grupo ng mga tao sa kanilang unang paglitaw sa mga piitan. Maaari nilang baguhin ang kanilang ranggo at mga benepisyo bilang mga nagising. Bumabalik sa realidad ang aksyon. Nakaupo si Tsukasa sa lupa at tumitingin kay Todokakuro. Sinabi ng lalaking pula ang buhok na panahon na para maging kapaki-pakinabang, itigil ang pag-upo at pagiging tanga at simulang maghanap ng mga batong mahika. Ibinaba ni Tsukasa ang kanyang ulo na bahagyang nakabuka ang bibig at sumang-ayon. Sinasabi sa voiceover ng pangunahing karakter na mayroon si Todokakuro ng kakayahan ng Flame Master, na itinuturing na napakalakas dahil nagpapahintulot ito sa may-ari na kontrolin ang apoy sa kalooban. Sa isip ni Tsukasa, sinasabi niya na mayroon ding kakayahan na tinatawag na panggagaya. Sa sandaling ito, lumalabas ang isang inskripsyon sa bintana ng sistema, na nagpapakita ng mga kakayahan ng skill na ito. Ang panggagaya ay nagpapahintulot sa iyong gamitin ang kakayahan ng isang halimaw kung saan nagkaroon ka ng pisikal na ugnayan kahit isang beses.
Sabi ng pangunahing tauhan na nakakatulong ang skill na ito para gayahin ang mga kakayahan ng halimaw, pero napakababa ng posibilidad na magtagumpay. Pinulot ni Tsukasa ang kumikinang na bughaw na bato. Sa sandaling ito, iniisip niya na pinipilit siya ng kanyang skill na magsapanganib kapag lumalapit sa halimaw. Gamit ang bato, tinitignan ito ng pangunahing tauhan na may pagkainis sa mukha at sinasabi sa sarili na may depekto ang kanyang kakayahan. Pagkatapos, dalawang lalaki ang lumapit kay Tsukasa, ang isa ay may mga pekes, ang isa naman ay halos kalbo, pareho silang nakasuot ng baluti. Lumabas ang una at huling pangalan, antas, at kakayahan sa tabi nila sa mga bintana ng sistema. Ang lalaking may pekes ay tinatawag na Inuhedo. Siya ay antas 11, at ang kanyang kakayahan ay lightning strike. Ang pangalan ng kalbong bayani ay Yoshi Murariko. Siya ay antas 10, at ang kanyang kakayahan ay heroic strength. Tinanong ni Yoshi Murariko kung gaano katagal balak ni Tsukasa na ubusin ang dungeon. Mayabang na sinabi ni Inuhedo na hindi man lang marunong lumaban ang pangunahing tauhan. Walang silbi ang kanyang mga kasanayan, at dapat na siyang sumuko. Inakbayan ni Tadokakuro si Tsukasa na malungkot at sinabing hindi kailangang maging bastos ni Inuhedo, dahil magkakasama silang lahat dito. Lumapit si Tadokakuro sa pangunahing tauhan, at sa isang seryosong tinig ay sinabing sulitin niya ang kanyang walang silbing kasanayan. Habang tinatawag na kuya si Tsukasa, kinakagat ng pangunahing tauhan ang kanyang mga ngipin dahil sa kaba. Sabi sa kanyang voice-over na ang dahilan kung bakit siya naging adventurer ay para gamutin ang nakababatang kapatid ni Kisargi na si Mayo. Sa imahinasyon ni Tsukasa, lumilitaw ang larawan ng isang kapatid na babae na may kulay kape na buhok, pulang mga mata, at kulay kape na damit. Sa isip niya, idinedeklara ng bida na ang kanyang kapatid na babae na lang ang natitira kay Tsukasa. Si Mayu ay nagdurusa sa sakit mula pa noong ipinanganak siya. Pagkatapos, ipinakita ng tauhan ng isang bote ng asul na elixir at sinabi na ang gamot na ito ay kayang gamutin ang kahit anong sakit. Nagsimula si Tsukasa ng isang pangungusap tungkol sa kung paano niya may pagkakataong makuha ang elixir, ngunit naputol. Bumalik siya sa realidad, sa isang usapan kasama sina Yoshi Murariko at Inuhedo. Tanong ni Yoshi Murariko kung ano ang mga plano nila para sa araw na ito, at umaasa si Inuhedo na hindi sila pupunta sa silid ng Panginoon. Natapakan ni Tadokakuro ang isang bato at sinabi na ang kanilang patutunguhan ay ang lungga ng halimaw. Umiilaw ang mga mata ng lalaking pula ang buhok. Ngumingiti siya ng nakakaloko at sinasabi na dapat nilang kunin ang kayamanan para sa kanilang sarili. Isang malakas na apoy ang sumiklab sa kuweba. Si Tadokakuro ay nakatayo sa gitna ng apoy sa isang posisyon ng tagumpay at sumisigaw na matitikman ng mga duwende ang kanyang apoy. Sa bintana ng sistema, makikita ang inskripsyon na tumataas ang antas ni Tadokakuro mula 15 hanggang 16, ang kanyang kasanayan ay ipinapakita sa ibaba. Sabi ng pulang buhok na bayani na kahit pumatay lang siya ng mga duwende, kaya pa rin niyang tumaas ang antas kung sapat na ang mamatay sa kanila. Tinitingnan ni Tsukasa ang nangyayari at tahimik na bumubulong ng mura. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kasama at iniisip na ang tanging paraan para tumaas ang antas ay sa pamamagitan ng pagpatay. Pero hindi niya sila kayang talunin ng mag-isa. Ipinagpapatuloy ang kanyang mga iniisip, sinabi ng bayani na kahit sumama siya sa grupo, papatayin silang lahat ni Tadokakuro at ng iba pa, walang makukuhang karanasan si Tsukasa. Ang pangunahing tauhan na may malungkot at madilim na mukha ay iniisip na walang saysay ang paglalakad kasama ang kanyang mga kasama kung magpapatuloy ang lahat sa ganito. Nakita ng grupo ang mga kayamanan, kasama ang ginto, at masayang tumakbo sina Yoshi Murariko at Inuhedo papunta sa kayamanan, sumisigaw ng masasayang tunog at naglilibot. Tumabi si Tadokakuro at lumikha ng mga mahiwagang apoy. At sumabog ang pader at lumitaw ang isang magandang pinto na may asul na bato. Tumawa si Tadokakuro at sinabing nagulat siya sa lihim na silid. Ang voiceover ni Tsukasa ay nagkwento tungkol sa lihim na silid at ang mahahalaga at makapangyarihang mga bagay na maaaring mapuno nito, habang bumabagsak ang ginto, isang espada, isang korona, at iba pang alahas sa background. Ang haka-hakang larawan ay nagbago sa isang madugong silweta, at iniisip ni Tsukasa na ang mga lihim na silid ay puno ng mga bitag, at kung sino man ang aksidenteng mahulog doon, tiyak na malalagay sa panganib ang buhay niya.
Nagbalik sa realidad ang pangunahing tauhan. Nakatayo ang kanyang grupo sa pintuan. Nagtanong si Yoshimura Riko kay Tadokakuro tungkol sa mga bitag. Sabi ni Tadokakuro na may kumpiyansa, hindi yun problema dahil mayroon siyang magandang ideya. Hawak ni Tsukasa ang asul na bato sa kanyang mga kamay at ibinaling ang kanyang ulo sa iba. Sa sandaling ito, sinuntok siya ni Tadokakuro sa pisngi, at ang pangunahing tauhan ay umungol at sumisigaw sa sakit, natitisod at bumabagsak sa lupa. Humihingi ng tawad si Tadokakuro kay Tsukasa, na nanginginig sa takot. Pagkatapos ay hinawakan ng karakter na pula ang buhok ang bida sa leeg at sinabi na may nakakatakot at tila inaalihan na mukha na si Tsukasa ang unang mamamatay sa kanilang grupo. Nagtanong ang bida kung ano ang sinabi ng kanyang kasama, tinitingnan siya ng may pagtataka. Naguguluhang nagtanong si Yoshimura Riko kay Tadokakuro na gagamitin ng lalaking pula ang buhok si Tsukasa para magpakawala ng mga patibong. Hawak ni Inuhayato ang isang dibdib sa kanyang mga kamay at sinasabi niyang mali ang gamitin ng isang kasama bilang isang test subject. Binalingan sila ni Tadokakuro, may apoy sa kanyang kamay. Sa panunuya, tinanong niya kung seryoso ba si Inuhayato. Sinabi ng pulang buhok na bayani na nakahanap lang siya ng paraan para mawala ang isang walang silbing miyembro ng team. Hinawakan ni Yoshimura Riko at Inuhayato si Tsukasa sa braso at hinayla siya papunta sa pinto ng sikretong silid. Sinipa ni Tadokakuro ang pangunahing karakter papasok at nagpasalamat sa kanya sa kanyang tulong sa mapanuya na paraan. Ngumingiti ng pakitang tao, sinabi niya na magkikita sila kung makakaligtas si Tsukasa. Tinitigan ng bida ang pinto na sumasara sa harap niya, sumimangot at nagmura. Naupo siya sa sahig, nakatukod ang mga kamay, at galit sa kanyang mga kasamahan. Isang asul-puting liwanag ang samilaw sa harap niya at nabulag ang bida. Iminulat ni Tsukasa ang kanyang mga mata at nakita ang isang malaking bulwagan na may napakaraming arko. Nagtataka niyang itinanong kung anong klaseng lugar ito. Tumingin ang bida sa isa sa mga arko, kung saan may pares ng asul na mata na nagliliyab sa kadiliman. Lumaki ang mga mata ni Tsukasa sa takot at tumulo ang pawis sa kanyang pisngi. Sinasabi sa voice-over na ang bawat piitan ay may ranggo at isa-isang binabanggit ang mga ito, na pinangalanang baguhan, panggitna, abante, heroiko at mitiko, na hindi pa nararating ng sinuman. Sa sandaling ito, lumabas ang isang mabangis na asul na lobo patungo kay Tsukasa, na sumugod sa pangunahing karakter na nakabukas ang bibig at umuungal. Sa sandaling ito, umilo ang isang pulang inskripsyon sa system window, na nagpapahiwatig na sa harap ng bida ay ang God-Eater Fenrir ng ika-80 antas, na ang kakayahan ay hindi pa alam. Nagpapanik si Tsukasa at nagtatanong kung biro lang ba ito o kung talagang nasa isang lugar siya na may mythical na ranggo. Tumayo ang pangunahing tauhan at tumawa ng kinakabahan, nagtatanong kung ang mga patibong ba mula sa isang mas mababang dungeon ang nagdala sa kanya rito. Kinuyam ni Tsukasa ang kanyang mga kamao at sinabi na tumatanggi siyang mamatay. Ang bida ay napunta sa kanyang isipan sa nakaraan at nakatayo sa likod ng kanyang kapatid na babae, umiiyak sa harap ng dalawang kabaong. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi, nagpapakita ng sakit ang kanyang mukha, at sa sandaling ito, sinasabi ng voice-over ng protagonista na si Mayu na lang ang natitira sa kanya. Bumabalik si Tsukasa sa realidad, itinataas ang kanyang espada at sumisigaw na tumatanggi siyang mamatay sa piitan sa ngalan ng kanyang kapatid. Biglang sumugod ang bida sa lobo at lumundag sa ere, malakas na pinapagalitan ang halimaw. Isang mabangis na ungol ng lobo ang narinig, na nagpatalsik kay Tsukasa kasama ng alon ng tunog. Tumilapon ang bida sa gilid, sinusubukang kumapit sa kung ano. Sa sandaling ito, ang ungol ng lobo ay naging isang asul na sinag na may mga bilog na lumalawak mula rito. Bumangga si Tsukasa sa isang pader, na nagkabitak dahil sa impact, dumudugo mula sa bida. Ulo. Sa sandaling ito, lumabas sa bintana ng sistema ang isang inskripsyon tungkol sa katayuan ng pagiging dalubhasa at impormasyon na hindi posibleng makuha ang kasanayan ng kalaban. Nakaupo si Tsukasa na nakayuko at dumura ng dugo. Sandaling dumilim ang kanyang paningin, at sa isip niya ay naitanong kung ito na ba talaga ang katapusan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo nakita niya ang isang lobo na papalapit sa kanya, itinataas ang kanyang paa habang umaangal ng malakas. Sinabi ng bayani ang katagang hindi siya mamamatay ngayon, at bumangon mula sa sahig.
Muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang kapatid, at humihingi ng paumanhin si Tsukasa sa kanya sa pagiging kaawa-awa. Makikita sa mukha ng pangunahing tauhan ang dumadaloy na dugo mula sa kanyang noo. Isang di kilalang boses ang nag-uutos kay Fenrir na umupo, nagkabitak-bitak ang lupa sa ilalim ni Tsukasa. Namamangha siyang pinapanood ang pagbagsak ng lobo sa lupa. Sa sumunod na segundo, tinawag ng isang boses si Fenrir na good boy. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng takong at mahabang pulang damit. Isa siyang elf na may puting buhok. Sinabi ng babae na magpapasalamat siya kay Tsukasa kung magiging mas mahinahon siya sa lobo. Nakita ng bayani ang isang magandang elf na may nunal malapit sa kanyang mata. Tinawag niya si Fenrir na isang importanteng panauhin. Inihawi ng babae ang kanyang buhok at binati si Tsukasa. Sinabi niya na nasa kanyang kastilyo siya. Itinaas ng bayani ang kanyang ulo sa babae at tinanong kung sino siya. Ipinagdaop ng elf ang kanyang mga kamay, nakatayo sa harapan niya, at tumingin pababa na may pagmamalaki, na may gulat ng ngiti. Sinabi ng babae na mas maayos ang kalagayan ni Tsukasa kaysa sa inaasahan niya, ngunit naniniwala siya na sa kalagayang ito ay hindi pa rin niya maisa sa katuparan ang alinman sa kanyang mga plano. Sumingit ang diwata, inaabot ang mukha ng bida. Nagtataka siyang tumingin sa kanya at nagtatanong kung ano yun. Lumapit ang bida kay Tsukasa at sinabi sa kanyang tainga na ito ay regalo mula sa kanya. Pagkatapos, lumitaw ang malaking kulay rosas na pentagram sa ilalim nila. Nakaramdam ang bida ng tila enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, at sinabi ng boses ng babae kay Tsukasa na magpasalamat. Sa sandaling yun, lumabas ang mensahe sa sistema na ang dating estado ng pagiging dalubhasa ay nagbago mula sa imitasyon patungo sa tagagaya. Ang susunod na window ng sistema ay nagsasabi na ang bayani ay nakatanggap ng malaking halaga ng mana, at ang antas ay tataas agad. Ang voiceover ni Tsukasa ay nagtatakang nagtatanong kung umakyat siya sa bagong antas, at kung ang kanyang mga kasanayan ay umunlad. Kasabay nito, mapapansin sa window ng sistema na ang antas ng bayani ay nagbago mula 5 hanggang 25. Isang voiceover ang nagtatanong kung ano ang nangyari. Ang elf ay palihim na tumitingin sa bayani na may pulang mata at umaalis, yumuyuko, humihingi ng paumanhin. Nagpatihulog si Tsukasa sa paanan niya at nagmakaawang tumigil at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ngumiti ang dalaga ng nakakaloko at sinabi sa kanya na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para talunin ang kanyang kalaban. Hula niya na isang araw ay gagawin ito ni Tsukasa, at pagkatapos ay sinabi niyang makakaalis na siya sa mahiwagang piitan at tinawag ang karakter na isang stunt. Itinaas ng pangunahing babae ang kanyang daliri at naglaho sa madilim na usok, iniwan ang pagod na karakter na mag-isa, nakasandal sa espada. Muling lumitaw ang lobo na may galit na ungol, at sinabi ni Tsukasa na hindi niya kailanman matatalo ang halimaw na ito. Winawasiwas ng lobo ang mga kuko nito at biglang sumugod sa bida. Depensa ang bida gamit ang espada, may nakikitang pulang mga alipato. Lumabas ang mensahe sa bintana ng sistema na nagsasaad na ang kasanayang Kopakat ay aktibo na. Lumundag paatras ang bida, habang ipinapakita ng sistema na nakuha niya ang kasanayan ng kalaban, ang Fenrir na manununggab ng Diyos. Nagtanong si Tsukasa kung paano niya lalabanan ang lobo. Tiningnan niya ang halimaw at itinaas ang espada niya. Biglang nagulat ang bida at napasinghap. Muling lumitaw ang isang inskripsyon sa bintana ng sistema na nagsasabing natamo ang kasanayang Fenrir. Tinanong ni Tsukasa kung talagang nakuha niya ang kasanayan ng lobo. Sinasabi ng sumunod na bintana ng sistema na ang katayuan ng kadalubhasaan ay kapangyarihang makalangit, at ang epekto nito ay nababalot ang katawan ng gumagamit sa kapangyarihan ng mga Diyos, habang pinalalakas ang pisikal na kakayahan ng nagmamay-ari, at ang kapangyarihang ito ay tumatagal ng 1 minuto. Nagpakita ng tiwala, nag-isip ang bayani na kung gagamitin niya ang kasanayang ito, kaya niyang manalo. Jinzang si Tsukasa, iniisip na 1 minuto lang tatagal ang epekto, kaya kailangan niyang piliing mabuti ang sandali para gamitin ang kakayahan. Sa malalakas na talon, sinalakay ni Tsukasa ang mabangis na lobo. Sa sandaling ito, iniisip niya na parang napakagaan ang katawan niya, at mas mabilis ang reaksyon niya dahil tumaas ang antas. Lumipad pabalik ang bayani, dumausdos sa lupa, at sa isip niya ay binigkas ang parirala na nagulat siya sa pagtanggap ng Fenrir's Mastery. Ang pop-up window ng sistema ay nagsasabi tungkol sa epekto ng Imitation Mastery,
na may mababang tsansa na makuha ang kakayahan ng kalaban. Sa sitwasyong ito, ang natamong mga kasanayan ay nawawala pagkatapos gamitin ng isang beses. Nakasaad din ang kondisyon, ang pagdikit sa kalaban. Iniisip ng bida sa sarili niya na medyo nakakabaliw ang bagong kasanayang Copycat. Sabi ng susunod na system window na ang kasanayang Copycat ay may epekto na makukuha ang 100% ng kasanayan ng kalaban, at hindi ito nawawala pagkatapos gamitin. Dagdag pa sa dating kondisyon, kinakailangan na dumb-eye o maranasan mismo ang kasanayan ng kalaban. Nagmumuni-muni si Tsukasa na napakagandang magtiwala sa pagtanggap ng kakayahan ng iba sa pamamagitan lamang ng paghipo, pero hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na maranasan mismo ang kakayahan. Ang lobo ay nagiging mas mabangis, lumilitaw ang pulang aura sa paligid niya. Ipinagtatakip ni Tsukasa ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Sumisigaw siya habang may dumadaan na hindi kilalang puwersa sa kanyang katawan. Ipinapakita ng sistema na nagbago ang pagkamaster sa kapangyarihan ng banal na lobo, at ang epekto nito ay naglilimita sa pagkilos ng may-ari. Hawak ni Tsukasa ang kanyang lalamunan, humihingal, at sinasabing hindi siya makahinga. Tinanong niya kung ano yun. Lumabas ang mensahe sa bintana ng sistema na nagsasabing nakuha na ang kasanayan ng kalaban. Ang sumunod na bintana ng sistema ay nagbigay ng paglalarawan sa kasanayan. Kailangang gamitin ng bayani ang presensya ng Silver Wolf upang takutin ang mga kalaban. Ang epekto nito ay pabagalin ang kaaway at tatagal ng 10 segundo, ngunit ang tagal na ito ay nag-iiba depende sa pagkakaiba sa antas ng mga naglalaban. Inalis ni Tsukasa ang kamay niya sa kanyang lalamunan at sinabi na makukuha niya na ito ngayon. Na ang maranasan nito ay ang madama ang kasanayan sa praktika at ito ay nagpapaluha sa kanya. Nakita ng bida sa takot kung paano nagbabago ang lobo, at lumitaw ang nakasulat na Van Argen. Isang malaking maitim na kislap ang nagpatalsik sa bida, nag-iwan ng malalaking maitim na pulang guhit sa dating kinalalagyan ng lobo. Sabi ni Tsukasa na hindi siya makakaligtas kung tatamaan siya ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Umaangal ang lobo, ibinubuka ang bibig, at tinaga siya ng bida gamit ang espada. Ikinatwiran ni Tsukasa na kahit pa may 100% na tsansa ng tagumpay sa pagkuha ng kakayahan, mamamatay ang bida kung susubukan niyang makinabang. Isang system window ang lumitaw. Sabi nito na ang kanyang kakayahan ay nagbago sa makalangit na kapangyarihan. Ang epekto ay palakasin ang kanyang pisikal na kakayahan hanggang sa sukdulan, at ang tagal ay 1 minuto. Nagsisimulang isipin ng bida na magtatagumpay siya sa kasanayang ito, ngunit siya ay naantala. Sumimangot siya at sumigaw na gagawin niya ang kanyang plano o mamatay. Isang asul na aura ang lumitaw sa paligid ni Tsukasa. Ipinapahiwatig ng system window na ang Heavenly Power Mastery ay na-activate. Isang malaking pulang alon ang nagtulak sa lobo sa isang tabi. Isang system window ang lumitaw kung saan nakasulat na ang Van Argen Mastery skill ay nakuha na. Lumabas si Tsukasa mula sa asul na usok. Kumikinang ang kanyang mga mata na may asul na kislap. Sabi sa bintana ng sistema na may 60 segundo na lang natitira bago matapos ang kasanayan. Itinataas ng bayani ang isang espada na may asul na aura sa talam. Sumipa si Tsukasa sa lupa at pagkatapos ay nagbigay ng isang malakas na atake, na sumisigaw ng parirala na oras na para magbayad. Tumama ang napakalaking lakas sa mukha ng lobo. Nagbago ang nakasulat sa bintana ng sistema. 50 segundo na lang ang natitira bago matapos ang kasanayan. Umaatake ang bayani, habang sinasabing nakakaramdam siya ng labis na kapangyarihan ng makalangit na lakas, na dito ay kaya niyang manalo. Sa isang malakas na sipa mula kay Kasargi, ibinagsak ni Tsukasa ang katawan ng lobo sa lupa. Nagbago ang mensahe sa pop-up window at may natitira pang 30 segundo bago matapos ang aksyon. Iniisip ng bayani na mayroon siyang kalahating minuto pa. Tapos binilang niya pababa ng 20 segundo. Isang asul na sinag ang lumitaw sa pagitan ng lobo at ng karakter. Sabi ni Tsukasa, kailangan niyang talunin si Fenrir bago matapos ang aksyon. Nagtinginan ang lobo at ang bayani, at sumigaw ang karakter na dudurugin niya ang halimaw gamit ang kapangyarihan ni Van Argen. Nagsalpukan ang lobo at si Tsukasa sa huling laban. Isang malakas na alon ang dumaloy sa lupa. Tumalon ang bida sa gilid at sinabing imposibleng maabot si Fenrir mula sa layong yun dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas.
Sumigaw ang bida na kung ganoon ay didiretso na lamang siya sa pagsalakay at iwinasiwas ang kanyang espada. Isang malaking maitim na puwersa ang sumambulat mula sa bibig ng lobo. Nakita ni Tsukasa ang kislap sa bibig ng hayop at sumigaw sa pagkatakot na hindi gagana ang kanyang plano. Sumabog ang napakalaking kapangyarihan ng lobo at itinapon ang karakter palayo. Sumimangot ang bida, pagkatapos ay isang malaking nag-aapoy na tabing ang tumakip sa lahat. Nakatakas ang karakter mula sa apoy at bumagsak sa ibabaw ng lobo na may espada sa kanyang mga kamay. Sinubukan ng lobo na sumalakay muli, ngunit mabilis siyang pinalipad ng karakter gamit ang kanyang kapangyarihan, sumisigaw na hindi magtatagumpay ang halimaw. Nang lulumo ang hayop sa takot at sa dugo, tumalon si Tsukasa sa mukha ni Fenrir at inalis ang kanyang mga mata. Itinaas ng bida ang kanyang espada at sinabing tatapusin niya na ito ngayon. Ngunit bigla siyang natigil sa isang hindi pamilyar na boses na humihiling sa kanya na huminto. Bumagal si Tsukasa, may lumabas na mensahe sa bintana ng sistema na nagsasabing aktibo na ang kasanayang Kopakat, at pagkatapos ay isa pang bintana na nagsasabing natamo na ang kasanayan. Muling lumitaw ang duwende at sinabi niyang mahusay ang ginawa ng bayani at nakatutuwang panoorin ang isang kahangahangang pagtatanghal. Bahagyang iniwas ng bida ang kanyang daliri, at pagkatapos ay sinabi na malapit na ang katapusan ng laban at kailangan nilang uminom ng tsaa. Umakyat ang batang babae sa lobo, na kumalma at humiga sa lupa. Tumayo si Tsukasa sa harapan niya at nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Iniisip ng dalaga habang inaayos ang kanyang buhok na kailangan niya itong gawin para magpalipas ng oras. Sa imahinasyon ng bidang babae, lumilitaw ang isang larawan kung saan siya nakaupo sa isang trono sa loob ng palasyo, at sinasabi ng kanyang boses na walang mga adventurong napapadpad dito. Kung may makapasok man ng palihim, agad silang pinapahinto ni Fenrir. Inaamin ng bidang babae na hindi niya inaasahang makakatagpo ng isang tulad ng pangunahing tauhan. Hawak ni Tsukasa ang kanyang nasaktang balikat. Lumapit sa kanya ang dalaga at hiniling na pakinggan ang kanyang pakiusap, at nagtanong muli ang bida. Ipinaliliwanag ng duwende na gusto niyang makilala ang mundo sa labas, habang hinahawakan ng dalaga ang baba ng karakter gamit ang kanyang kamay. Sabi ng bida na ang mundo sa labas ay binubuo ng napakaraming bagay, kaya hindi niya ito maaaring galugarin ng basta-basta at mahalaga sa kanya ang pakikipagtulungan kay Tsukasa. Sumasang-ayon ng pangunahing karakter. Inaalis ng duwende ang kanyang kamay dahil nagulat, nagpa-cute, at sinabi na hindi niya inaasahan ang mabilis na sagot. Sa isip ng karakter, nagpapakita ang mga tagpo ng isang laban kamakailan sa isang lobo, at ang kay Tsukasa. Sabi ng boses sa isip niya na may kutob siya tungkol sa maraming bagay na hindi niya alam at hindi niya mapagkatiwalaan ang kanyang bagong kakilala. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay nagpapasalamat siya sa babae dahil ang isang mahina na tulad niya ay nakayanan ng lobo. Iniisip ng bida na ang pagtulong sa duwende ay makakabuti lamang. Pinunasan ni Tsukasa ang dugo sa kanyang mukha at binubuod ang sinabi ng bida na gusto niyang makita ang labas ng mundo. Tinatanong niya kung paano niya ito gagawin, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap, bagkus ay bumagsak na pagod sa dibdib ng babae. Haplos niya ng marahan ang ulo nito at sinabi na labis na enerhiya ang nagamit ng bida, kaya hindi niya ito masisisi. Iling si Tsukasa at itinanong ang pangalan ng babae. Nakita niya ang magandang mukha ng elf, na sinabing Loki ang pangalan niya at nawala ng malay. Boses ni Loki, nasa sabik na siyang makatrabaho ito. Lipat eksena sa ospital. Nakahiga sa kanyang kama ang pangunahing tauhan at nakatingin sa kisame, iniisip na hindi siya pamilyar sa tauhan. Isang hindi pamilyar na pangunahing babae ang nakaupo sa isang upuan malapit, tinatawag si Tsukasa na antukin at napapansin. Nasa wakas ay nagising na siya. Bumangon ang bida sa kama ng ospital at nagtanong kung sino siya. Bamantong hininga ang babae at sinabi ng hindi masaya na nakalimutan na siya ng karakter. Isang batang babae na kahawig ni Loki ang lumitaw sa harap niya. Ngumiti siya at pabirong sinabi na walang puso si Tsukasa. Tumingin ang bida sa batang babae at nagtanong kung siya ba si Loki. Ibinibitay ng babae ang kanyang mga paa at sinabi na maaari nang alisin ang paggalang at tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Lumapit siya sa pangunahing karakter at sinabi na sa wakas ay may pagkakataon na siyang magsaya sa labas ng mundo. Pero si Tsukasa ay nasa ospital na sa lahat ng oras na ito, at nagsawa na siya roon.
Umupo ang babae sa baywang ng bida at nagtanong kung paano makakabawi, pero pinakiusapan siya ng bida na bumaba. Tinanong ni Tsukasa kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mahimatay. Bumantong hininga ang bida at sinabing dinala niya ang katawan nito, at pagkatapos ay nag-teleport sila sa unang ranked dungeon. Interesado ang karakter kung paano siya napunta sa ospital. Isang naiinip na babae ang sumandal ang ulo sa kanyang kamay at nagtanong tungkol sa ospital. Nauunawaan na ito ang pangalan ng kasalukuyang lugar. Sa tulong ng mahika, hinihila ni Loki ang mansanas, sa puntong ito naisip niya na iniwan niya ang walang malay na katawan ni Tsukasa sa lugar kung saan sila nag-teleport. Kaya, malamang na nakita ng dumadaan na adventurer ang bayani, na nangangahulugang dinala siya ng nakakita kay Tsukasa. Tinatanong ng bayani kung bakit hindi pa nag-teleport ang dalaga sa labas ng mundo kung kaya naman niya ito. Ipinahayag ni Loki na siya ay isang diyosa na nangangailangan ng malaking dami ng mana upang mapanatili ang kanyang tunay na anyo. Dahil kakaunti ang mana sa tunay na mundo, maaari lamang siyang magpakita sa anyo ng isang bata. Sabi ng babae na sa ganitong anyo, hindi siya makakagala ng malaya. Iniisip ni Tsukasa na si Loki ay dadalhin ng pulis kung siya ay gumagala bilang isang bata sa labas ng mundo. Pinalo ng babae ang noo ng bida at pinagalitan siya. Tinanong ni Tsukasa kung bakit tinulungan siya ni Loki. Hawak ng duwende ang isang mansanas na may mahika at sinabi na kailangan niya ng kooperasyon, ngunit hindi niya isiniwalat ang papel ng bida sa kanyang kapalaran. Nakangiting nakakaloko, sinabi ng babae na sasabihin niya ito sa ibang pagkakataon. Tumayo si Loki at tumalikod sa bida, na nagtanong kung saan siya pupunta. Sinabi ng babae na sapat na ang kanyang pinag-aralan para hindi makagulo sa pamilya ng bida sa panahong iyon, at nagpaalam sa kanya, at pagkatapos ay naglaho na parang usok. Sa sumunod na segundo, pumasok ang kapatid ni Kisargi na si Tsukasa sa silid at kinausap siya, at pagkatapos ay yamakap sa kanyang leeg. Sinumbatan siya nito dahil isang linggo raw nakarete ang bida sa kama, at ikinwento kung paano inakala ng doktor na hindi na magigising ang bida. Tinapak ni Tsukasa ang ulo ni Mayo at sinabing hindi niya akalain na matagal na siyang nakarete. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid na babae sa pag-istorbo sa kanya. Mahigpit na kinakapit ng dalaga ang kama gamit ang kanyang mga kamay. Natutuwa siya na nagising ang kanyang kapatid, at tapat na inaamin na hindi niya kaya kung aalis ito. Ngumingiti si Tsukasa at sinasabi na wala siyang pupuntahan at bukod sa kanya, wala na siyang pamilya. Sumasang-ayon si Mayo na may mga luha ng kaligayahan at inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Sinasabi niya na oras na para umalis siya at pinapayuhan ang kanyang kapatid na magpahinga, at pinapakiusapan ng bida si Mayo na huwag magpakapagod ng sobra. Komandat ang babae kay Tsukasa at sinabing huwag mag-alala dahil bumubuti na ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Sumara ng malakas ang pinto at huminga ng malalim ang bayani, sinasabing si Mayo ay sadyang hindi mapakali. Lumitaw si Loki mula sa usok at nagtanong kung kapatid ba ni Kisargi si Tsukasa. Sumang-ayon siya, sinabi ang pangalan ng kanyang kapatid at idinagdag na siya na lang ang natitira sa kanya. Sa imahinasyon ng bayani, lumitaw ang mga larawan ng nakaraan, kung saan umuubo ng dugo si Mayo. Sinasabi sa voiceover ni Tsukasa na ang kanyang kapatid ay may sakit na simula pa ng isilang, at walang lunas. Ang bayani ang dahilan kung bakit siya bumaba sa mga piitan, dahil gusto niyang makahanap ng lunas para sa lahat ng sakit. Hinawakan ng bayani ang kanyang dibdib at inisip ang isang mahiwagang prasko na may elixir. Humingi ng paumanhin si Tsukasa kay Loki sa pagsasabi nito. Sinabi ng babae na may seryosong tingin na kahit ang lunas para sa lahat ng sakit ay hindi kayang pagalingin ang sakit ni Mayo. Ang bayani, sa gulat, ay nagtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Ikinatwiran ng babae na ang dahilan ng kondisyong ito ay maaaring ang sumpa ng piitan. Tumalikod ang elf sa bayani at nilinaw na ang paggawa ng sumpa ay isang kasanayan. Umupo siya sa isang silya at ipinagpatuloy ang kanyang talumpati tungkol sa kung paano niya hindi alam kung sino ang makapagbibigay ng ganoong sumpa, ngunit malinaw na gawa ito ng isang mythical na nilalang na kapantay ni Loki. Muling nagtanong si Tsukasa na kung ito ay isang kakayahan, sa pamamagitan ng pagwasak sa Diyos, mawawala ang sumpa. Kinumpirma ng babae ang kanyang mga sinabi. Tinawag ng bayani ang duwende sa pangalan at ipinahayag na gusto niyang harapin ang Diyos na sumumpa kay Mayo at pagalingin siya.
Humingi siya ng tulong sa isang bagong kaibigan. Pinag-isipan nito ng babae at sumang-ayon sa panukala ni Tsukasa, dahil interesado rin siya sa ang kapatid ng bida. Nagpapasalamat ang karakter kay Loki. Sabi ng babae na kailangan niyang bumaba sa kulungan araw-araw para magsanay, dahil kailangan ni Tsukasa ng mas maraming karanasan bago haminin ang isang mythical rank na kulungan. Inamin ng bida na kailangan niyang pumasok sa eskwela, ngunit hindi alam ni Loki kung ano yun. Ikinukwento ng boses ng karakter ang tungkol sa Tenjutsu Academy, kung saan nag-aaral lamang ang mga nagising na tao. Ito ay isang paaralan para sa mga magiging adventurer. Pagwawakas ni Tsukasa na magiging team na sila ni Loki mula ngayon. Tinamaan ng babae ang kamao ng bida at sumang-ayon, inaaming humanga siya sa pagtutulungan nila ng bida. Lumipat ang tagpo pagkaraan ng 3 araw sa organisasyon sa Japan na namamahala sa mga piitan. Sinabi ng manggagawa sa pangunahing karakter at kay Loki na hindi niya sila papayagang bumaba sa piitan ng mag-isa. Hiniling niya na isaalang-alang ang pagkakaiba sa mga antas, at sinabi ni Tsukasa na pinaghihinalaan na niya ang ganoong problema. Sinabi ng babae na kapag nagtatrabaho ng mag-isa, mas ligtas na labanan ang mga halimaw na nasa. Dahil ang mga adventurer ay magiging pantay sa mga kalaban na pareho ang antas. Kung makatagpo ang mga bayani ng mga halimaw na mas mataas ang antas, tataas ang panganib. Nagbabala ang trabahador na si Tsukasa ay nasa antas 4, at lumalabas ang mga halimaw na antas 5 sa unang dungeon. Naiintindihan niya na maliit lamang ang agwat ng mga antas, ngunit dapat sundin ang mga patakaran. Sabi ni Loki na bastos ito at nag-alok na kausapin ng babae, ngunit nagpakiusap ang bayani na huwag magsalita ng ganon. Binanggit din niya na nagkasundo silang huwag ipakita ang tunay na card ni Tsukasa. Nakasulat doon ang kanyang apelyido at pangalan, at nakasaad din ang level 25. Sabi sa voiceover ng bida na huli siyang pumasok sa mga piitan na level 4 at may kasanayang paggaya, at ang datos na ito ay iniimbak ng organisasyon sa Hapon na namamahala sa mga piitan. Kung malalaman nila na biglang naging level 25 ang bida at may bagong kasanayan, magkakaproblema siya. Tanong ni Loki kung masyadong mapagparaya o sadyang tamad si Tsukasa. Sabi ni Tsukasa ay ayaw niyang gumawa ng gulo at nagpakiusap na umalis na. Gayunpaman, sinabi ng batang babae na masyado pang maaga para umalis at ngumiti ng nakakaloko. Iminungkahi niya na gumamit ng kasanayan sa paglalaro ng salita. Nag-isip si Tsukasa tungkol dito at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga kakayahan, kahit na ipinagbabawal dito. Muling nagtanong ang bayani kung maaari bang bumaba sa piitan ng mag-isa, at lumabas ang isang system window na nagsasabi na ginamit ng karakter ang kasanayang pagbibiro. Pumayag ang empleyado at humingi ng card. May kumpiyansa na kinumbinsi ni Loki si Tsukasa na walang makaalam tungkol dito dahil ito ay kasanayan ng mga Diyos. Inamin ni Tsukasa na minamaliit niya ang babae at nakaramdam siya ng kawalang galang mula rito. Ang tagpo ay lumipat sa piitan. Lumabas ang mga bayani sa pinto patungo sa isang mahabang pasilyo na may portal sa dulo. Sabi ng voiceover na ang mga ganitong gate ay naglilipat sa kahit anong dimensyon at nagbibigay daan upang malayang bisitahin ang kahit anong lugar. Iniska ni Tsukasa ang card. Sabi ng boses ng sistema na matagumpay itong naaktibo at nagbabala na mag-ingat kapag bumukas ang gate. Sa pagpasok sa portal, iniisip ng bayani na hindi mahalaga sa kanya kung aling mga piitan. Para malupig o aling mga halimaw ang papatayin kung makakatulong ito para maalis ang sumpa sa kanyang kapatid na babae. Ipinapahayag niya na handa pa siyang patayin ang Diyos. Pumasok sina Tsukasa at Loki sa portal. May kumpiyansa ang bayani na gumalaw sa daloy ng asul na mahika. Nagbabala ang system window na nasa unang palapag sila sa lungga ng goblin. Tanong ni Loki kung ano nga ba ang gagawin nila sa piitan. Sabi ni Tsukasa gusto niyang makita kung hanggang saan ang kaya niya. Isang goblin na may tibak na kurbado sa kanyang kamay ang lumabas para salubungin ang mga bayani. Nagbabala ang system window na level 5 siya. Hinugot ni Tsukasa ang kanyang espada at sinabi na oras na para subukan ang tibay ng armas sa mga halimaw. Ipinapakita sa bintana ng system ang pangalan at apelyido ng bayani, ang kanyang ika-25 antas, pati na rin ang kasanayan ng imitador. Sumugod ang bayani sa goblin. Madali siyang umatake at nakikita ang pagsirit ng dugo.
Bumagsak ang goblin sa lupa habang papalapit na ang kanyang kamatayan. Tinitignan ni Loki si Tsukasa nang hindi nagugustuhan at tinanong kung nasisiyahan na siya dito. Sinabi niya na sa kasalukuyang anyo ng karakter, hindi gaanong banta ang ganitong mga kalaban. Hinihiling ni Tsukasa sa dalaga na hayaan siyang maging masaya at yumuko siya papunta sa bughaw na kristal, kinukuha ito. Sabi niya na ito ang unang beses na natalo niya ang isang duwende ng mag-isa. Sabi ni Loki na natural lang na talunin ang mga duwende, dahil ang bayani ay nasa level 25 na. Mga larawan ng kanilang unang pagtatagpo kay Loki ang lumabas sa isip ng bayani, at ang kanyang boses ay nagsasabing ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng level ay ang manang ibinigay ng dalaga. Dahil sa kanyang bagong lakas, madali nang nalilipol ng bayani ang mga duwendeng hindi niya kayang talunin dati. Nagpasalamat si Tsukasa sa babae, at masaya niyang sinagot na madali lang para sa kanya ang ganoong tulong. Nagtanong siya nang may pagkausisa sa bayani kung ano ang susunod. Sinabi ni Tsukasa na kailangan nilang magpatuloy. Pumasok siya ng malalim sa piitan at sinabi na ang layunin nila ay makarating sa silid ng boss. Lumabas ang isang system window na nagbabala na ang mga bayani ay nasa ikalimang palapag sa pugad ng mga goblin. Bumaba si Tsukasa sa hagdanan patungo sa dilim. Bamantong hininga si Loki at inaming nababagot siya. Tinanong ni Tsukasa kung may inaasahan ba siyang iba. Itinuro ng babae ang pisngi ng bayani at sinabing naghintay siya ng isang kamanghamanghang laban na magpapakulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Lumulutang siya sa hangin gamit ang mahika at sinasabi na karamihan sa mga halimaw na nakasalubong nila ay hindi man lang kalaban at malaking problema ito. Iginagawad ni Loki ang atensyon ni Tsukasa sa katotohanang lumitaw na ang mga pinuno ng goblin, at nakita ng pangunahing tauhan ang isang pulutong ng mga halimaw. Napagtanto ng isa sa mga bayani na, dahil lumalaki ang bilang ng mga kaaway, malamang na malapit lang ang silid ng amo. Sa isang biglang paghila, pinugutan ni Tsukasa ng ulo ang isa sa mga duwende at sinabing ang unang galaw ay nagdadala ng tagumpay. Pagkatapos ay pinatumba niya ang buong grupo ng mga halimaw at sinabing kahit na maraming kalaban ay madali niyang makakaya sa anyong ito. Inamin ng bayani na natakot siyang baka hindi niya makayanan sila, pero napakadali naman pala. Sa isang malakas na sigaw, isang bagong grupo ng mga duwende ang sumugod sa karakter. Walang takot na hinarap ni Tsukasa ang papalapit na mga kaaway. Itinaas niya ang kanyang espada, napapaligiran ng asul na aura, at si Loki ay nanunood ng may takot. Sumisigaw si Loki sa kanya na pigilan ang bayani. Isinigaw ni Tsukasa ang pangalan ng Van Argen Mastery at nagbigay ng isang malakas na suntok na umukit sa ibabaw ng yungib. Nagalak ang bayani at nagsimulang magsalita tungkol sa pagiging simple ng misyon. Nang biglang may matinding sakit na tumusok sa kanya at siya ay bumagsak. Sumigaw si Loki na kaya niya sinabi sa kanya na pigilan ito. Nagbabala siya na ito ang kapalit sa paggamit ng banal na pamamaraan sa isang mahinang katawan ng tao. Inamin ni Tsukasa na hindi pa siya nakakatagpo ng ganito dati. Ipinaliwanag ng babae na noong huling pagkakataon, gumamit siya ng makalangit na kapangyarihan. Nilinaw ng bayani na hindi niya magagamit ang kakayahan ni Fenrir ng walang kapangyarihang langit. Kinumpirma ni Loki ang kanyang sinabi at sinabing ipinagbabawal niya ang paggamit ng kapangyarihang langit at ang iba pang kakayahan na nakuha niya mula kay Fenrir. Lumabas ang dalawang bintana ng sistema na nagpapakitang hindi magagamit ang mga kakayahang tinatakan. Sumimangot si Tsukasa sa pagkabigla. Sinabi ni Loki na ginawa niya ang hadlang na ito para hindi masyadong umasa ang bayani sa isang malakas na abilidad, dahil kakailanganin ang kapangyarihang ito sa hinaharap at kailangang itago. Tumawa ang babae at ngumiti si Tsukasa nang may sugat ng ngiti at sinabing kinamumuhian niya ang mga manlilinlang. Lumipat ang tagpo sa kulay kahel na tarangkahan. Sinabi ni Loki na masyadong kakaiba ang pasukan na ito para sa isang duwende. Ipinapaliwanag ng tinig ng bidang babae na ang Goblin King ang huling kalaban sa Lair of Goblins, at ang kakayahan ng kanyang alagad sa pagtawag ay nagpapahintulot sa kanya na walang tigil na tumawag ng mga bagong halimaw. Ang laban kay Goblin King ay isang pagsubok upang makita kung may sapat na kakayahan ang nagising. Sumang-ayon ang bida at bahagyang bumukas ang mga tarangkahan. Pumasok ang mga karakter sa silid ng trono, kung saan isang duwende ang nakaupo sa dulo. Sinabi ni Loki na kampante siya para sa isang simpleng halimaw. Ang haring duwende, mataba, tila ba, ay ngumingisi.
Kinuha ni Tsukasa ang kanyang espada mula sa lalagyan nito at nagtataka kung bakit hindi natatakot sa kanya ang halimaw. Tumayo ang kalaban mula sa trono at lumabas ang isang bintana ng sistema na nagbabala na ito ay isang haring duwende na level 15. Ipinahayag ng bayani na hindi siya natatakot sa halimaw. Isang kadiliman ang nabuo sa ilalim ng mga paa ng kalaban, kung saan dahan-daang lumitaw ang isang grupo ng mga duwende. Sinabi ni Tsukasa na kumpara kay Fenrir, mahina ang Haring Goblin at kaya niya itong harapin ng mag-isa. Sinasabi ng voice-over na dagdagan pa ang galit at puot. Ang katawan ng Haring Goblin ay natatakpan ng mga mahiwagang guhit. Nagbabala ang system window na ang mga kalaban ay nagalit ng husto. Sumigaw ang bida kay Loki nang may pagtataka, tinatanong kung ano ang ginagawa niya, dahil naimpluwensyahan niya ang mga halimaw. Ngumiti ng nakakaloko si Loki at sinabi na ito ang pagsubok niya kay Tsukasa, at sinabi sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Ngumiti ang bida at sinabi na ang babae ay tunay na isang Spartan god. Isang pulutong ng mga duwende ang sumugod sa karakter, ngunit buong tapang siyang tumakbo sa kanila na may espada. Pinapanood ni Loki ang laban mula sa gilid ng mahinahon. Sa isip niya, nangangatwiran siya na kung hindi kaya ng bayani ang mga halimaw na ito nang hindi gumagamit ng kapangyarihan mula sa langit, hindi dapat isaalang-alang ang kanyang kandidatura. Nakikipaglaban si Tsukasa sa gitna ng pulutong ng mga duwende. Tinatamaan niya sila ng kanyang espada, at sila'y namamatay na hinihingal. Kayang pumatay ng bayani ng ilang halimaw sa isang bagsak. Gayunpaman, iniisip niya na hindi niya kayang patuloy na isa-isahin sila dahil sa kanilang pagkakasabik. Nagbitaw ng mahika si Loki. Bumuga ng isang malakas na ungol ang Haring Goblin at nabalot ng kulay ube na aura. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan at napagtanto na patuloy ang pagdating ng maraming goblin dahil sa natatanging kakayahan ng halimaw. Hinampas ng Haring Goblin ang kanyang mga nasasakupan ng kulay ube na mahika. Patuloy na lumalaban si Tsukasa at sinabi na dahil nakuha ng Haring Goblin ang katayuan ng pagwawala, pare-pareho na ang mga atake ng mga kalaban. Iwinasiwas ni Tsukasa ang kanyang mga braso at sa isip-isip niya ay kung hindi niya matatalo ang Haring Goblin, kailangan niyang lumaban sa isang laban na halatang malabo siyang manalo. Sa sitwasyong ito, kailangan niyang pigilan ang kakayahan ng halimaw para hindi ito magdulot ng gulo. Inilahad ni Tsukasa ang kanyang kamay na may nagtipong asul na mahika at inutusan ng goblin na huwag nang gamitin ang kanyang kakayahan. Lumabas ang mensahe sa bintana ng sistema na nagsasaad na ang kasanayang pawn ay na-activate na. Asul na kadena ng mahika ang bumigkis sa katawan ng Haring Goblin, na pilit tumatakas na may malakas na ungol. Kinuyam niya ang kanyang kamay, sinusubukang putulin ang mga kadena. Sa isang mabilis na galaw, nakawala ang halimaw. Sumugod siya sa pangunahing tauhan, na hindi alam ang gagawin, at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Ipinagtanggol ni Tsukasa ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada, na nakatitig ng mariin sa goblin. Itinulak siya ng kalaban pabalik ng may puwersa. Samandal ang pangunahing tauhan sa espada at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Loki na magandang ideya yun at sana ay gumana kung hindi niya binigyan ng halimaw ng katayuang nagngangalit. Ngumiti ng nakakaloko ang babae at kinakausap ang pangunahing tauhan ng may panunuya. Tinanong niya kung nangangahulugan ba ito na hindi maaaring pigilan ang kakayahan ng Goblin King. Tinatawag ng halimaw ang bagong grupo ng mga goblin sa isang sigaw. Sabi ni Loki na ang kalaban na si Tsukasa ay haamon sa isang Diyos, kaya dapat humanap ng paraan ang bida para mapunta sa kanya ang kalamangan. Iniisip ng pangunahing tauhan na ang nagpadala ng sumpa kay Mayor ay ang may-ari ng gawa-gawang piitan, katulad ni Loki. Kung ang limitasyon ng bida sa laban ay kung ano ito ngayon, hindi niya maililigtas ang kanyang kapatid. Bumangon muli si Tsukasa at tinanong ni Loki kung kaya pa ba niyang lumaban. Buong tiwalang kinumpirma ng bida ang kanyang mga salita at tumitig ng mariin sa kanyang mga kaaway, na binibigkas ang isang mata para sa isang mata, isang ngipin para sa isang ngipin. Isang matinding aipo-aipo ng asul na mahika ang bumulusok sa gitna ng maraming halimaw. Sumugod si Tsukasa sa isa na namang tambak ng mga goblin at inatake ang Goblin King na may galit na mukha. Ang halimaw ay sumigaw dahil sa tensyon at lumikha ng harang ng kulay ube na mahika. Napansin ng bayani na nakangiti na ginamit ng goblin ang kakayahan na tumawag ng mga alipores.
Sumigaw si Tsukasa na kukunin niya ang kasanayan ng kalaban para sa kanyang sarili habang nakatayo sa isang kakatwang posisyon. Lumilitaw ang mga imahe sa mga bintana ng sistema na nagpapahiwatig na ang kasanayang Kopakat ay aktibo at matagumpay na nakupya ang kasanayan ng target. Iniuunat ng pangunahing karakter ang kanyang kamay pasulong at sumisigaw para lumabas ang mga halimaw. Nagbabala ang bintana ng sistema na aktibo ang pagtawag ng mga tauhan. Isang malaking bilog na may maningning na asul na mga kislap ang nabubuo sa harap ni Tsukasa, at siya ay ngumingiti at sinasabing interesado siya sa mangyayari. Mariing naririnig ang isang ungol. Nagtataka ang pangunahing karakter habang isang maliit na asul na lobo ang lumalabas mula sa bilog. Nagtatanong si Tsukasa kung seryoso ito, kamakahol ng masaya ang batang lobo. Bamaling siya sa pangunahing karakter at dahan-daang hinaplos ang tuhod nito, humihilik ng mahina. Pumalakpak ng tawa si Loki, at hindi nagustuhan ng pangunahing karakter kaya tinawag niya itong babae at nagngangalit ang mga ngipin. Tumingin si Tsukasa sa batang lobo na tila nag-aalangan, Samandal papalapit dito at sa isip ay nagtanong kung ito ba ang kaparehong Fenrir na nakalaban niya sa mythical rank dungeon. Sabi ng bida na bagaman maliit ang hayop, napapansin niya ang pagkakapareho sa halimaw na nakalaban niya noon. Nakatayo ang batang lobo sa tabi ni Tsukasa. Pinagmamasdan ang papalapit na pulutong ng mga duwende. Sumugod ang hayop patungo sa kanyang mga kalaban sa isang malakas na talon, tumatahol habang ginagawa ito. Malaki ang pinsalang ginawa nito sa mga duwende, kaya sila'y nagsiliparan. Nagulat si Tsukasa habang pinapanood ang kanyang bagong alaga na lumalaban. Masayang ikinakaway ng batang lobo ang kanyang buntot at tumitingin sa kanyang amo. Hinimas ng pangunahing karakter ang ulo nito, at masayang inilabas ng hayop ang kanyang dila at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinanong siya ni Tsukasa kung lalaban siya sa panig ng karakter. Kinakagat ng batang lobo ang kamay ng bayani bilang pagsang-ayon. Bumulalas ng malakas na sigaw ang hari ng mga duwende. Sinasabi ng pangunahing tauhan sa batang lobo na iniiwan niya sa kanya ang mga halimaw na ito, at umuungal ang hayop ng matagal. Sumugod ng mabilis ang bayani at ang kanyang alaga, tumalon si Fenrir sa mga kalaban. Sinalakay din ni Tsukasa ang mga duwende at sinabing hindi na siya nag-iisa. Buong galit na iwinasiwas ng mabangis na haring duwende ang kanyang pamalo sa bida. Inilabas niya ang kanyang malakas na suntok, ngunit nagawa ni Tsukasa na pigilan ito gamit ang kanyang espada. Sumigaw ang bayani sa galit, nakakunot ang noo, at sa isang biglang paggalaw ay itinaboy ang atake ng goblin. Nakita niya ang halimaw na papalapit sa kanya. Tinarget ang mga binti nito at direktang sumugod. Bumagsak ang kaaway sa lupa na ang mukha ay puno ng galit. Isang ungol ang lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay naging mapula. Isang maliit na batang lobo, na napapalibutan ng isang asul na aura, ang lumabas mula sa karamihan ng mga halimaw na may nakarelax at tagumpay na tingin. Huminga ng malalim ang pangunahing tauhan at tumayo sa harap ng bumagsak na halimaw, itinuturo ang dulo ng kanyang espada sa goblin. Tinipon niya ang kanyang lakas at sumugod sa kalaban, tinamaan siya ng diretso sa mukha. Ipinatawag niya si Fenrir na sumugod sa halimaw mula sa itaas at tinamaan siya ng malakas. Muling sumugod si Tsukasa sa goblin at nagbigay din ng pinsala mula sa itaas, ibinaon ang kanyang espada sa ulo ng goblin habang sumisigaw na ito na ang katapusan. Nagpakawala ng mahabang hiyaw ng paghihirap ang halimaw. Nawala ang alikabok mula sa labanan, isinilid ng bayani ang kanyang espada. Lumitaw si Loki sa likod niya kasama si Fenrir sa kanyang tabi. Pumalakpak siya at sinabi na ang paggamit ng pagtawag sa mga tauhan laban sa hari ng goblin ay isang matalinong hakbang. Hawak ng pangunahing karakter ang isang kristal sa kanyang mga kamay, nakangiti. Idinagdag ng babae na hindi siya dapat magmayabang dahil tinalo lang niya ang isang may-ari ng piitan na mababa ang ranggo. Sinabi ng bida na naiintindihan niya ang kanyang sinasabi at pumikit. Iniisip niya na bagamat ito ay panimulang ranggo lamang, nagawa niyang tapusin ito ng mag-isa, at ngayon ay mas pagsisikapan niya pa hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin balang araw. Tinitingnan ni Tsukasa ang madilim na bughaw na kristal sa kanyang mga kamay at may ngiti niyang sinabi kay Meo na maghintay lang ng kaunti, at ililigtas niya ito. Tiningnan ni Loki ang maliit na tuta ng lobo at tinanong kay Tsukasa kung ano ang ipapangalan niya sa kanyang alaga. Nag-isip ang bida at sinabing tatawagin niya itong Lufen.
Sumikat ang mukha ng tuta sa kasiyahan, at muli itong kumiskis sa mga binti ng pangunahing karakter. Sa isip-isip niya, napansin ng bida na ginamit lang niya ang pangalang Fenrir. Tinapak niya ang ulo ng tuta at sinabing oras na para tapusin at ibenta ang mahika. Mga batong nakuha sa laban para ibili ng masarap na pagkain para kay Mayo. Tumakbo ang babae para habulin ang paalis na bayani at sinabi na gusto niyang kumain ng matamis, at sumunod si Luffy sa kanila, na tumatahol. Sa organisasyon ng pangangasiwa ng piitan sa Japan, tinanong ng isang manggagawa ang pangunahing tauhan tungkol sa paglilinis ng piitan ng mag-isa. Inilagay ng protagonista ang mga batong mahika sa harap ng babae at sinabi na ito ang patunay ng kanyang tagumpay, at gusto niyang ipagpalit ang mga kristal sa pera. Ang babae ay nagulat at sinabihan siyang maghintay habang ipinapalit niya ang mga bato sa pera, habang sa kanyang isipan iniisip niya kung paano nakarating ang bayani sa piitan ng mag-isa kasama ang level 4. Nahihiya namang napansin ni Tsukasa na tila nakasulat sa mukha ng trabahador ang tanong na ito. Pagkatanggap ng pera, nagunat ang pangunahing tauhan at sinabing oras na para bumalik. Nadaanan niya ang isang grupo ng mga tao at sa gitna nila nakita niya sina Tedo Kakuro, Yashin Yuroriko, at Inuhayato, pati na rin ang babaeng kaharap nila. Lahat sila ay nakasuot ng pangkaraniwang damit. Tinanong ni Tedo Kakuro ang babae kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo, at tinawag niya ito sa pangalang Hoshigenrin. Iniisip ni Tsukasa ang babae at sinasabi na siya ang unang nagising. Iwinawas-iwas ni Hoshigenrin ang kanyang buhok na blonde, na nakatirintas, at tinitignan ang mga lalaki ng mariin. Humihingi siya ng paumanhin at sinasabi, na tila naiinip, na hindi siya interesado. Nagulat ang mga lalaki at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Mahinang tumawa si Tsukasa at sinabi na medyo bastos ang sinabi ni Hoshigenrin. Napansin ng babae ang bayani, si Tedo Kakuro at ang kanyang team na nagulat na lumingon sa pangunahing tauhan. Naguguluhang lumingon si Tsukasa habang isinisigaw ng mga lalaki ang kanyang pangalan. Hinihiling ni Hoshigenrin sa bida na huminto habang siya ay paalis, at binati siya ni Tsukasa. Sinabi niya na hindi niya inaasahang makita ang dalaga dito, sumagot siya na inaasahan niyang makita siya. Sinabi ni Hoshigenrin na pumunta siya sa organisasyon ng pamamahala ng piitan sa Japan para lamang makita si Tsukasa. Sinabi ng dalaga na may masayang itsura na tinawagan siya ng isang administrator na kakilala niya at sinabing may isang nagising na napunta mag-isa sa piitan, na nasa level 4. Pabiro niyang sinabi na siguradong alam ni Tsukasa kung sino ang kanyang tinutukoy at patagang sumandal sa kanya. Ang boses niya ay nagkukwento tungkol kay Hoshigenrin. Nag-aaral siya sa parehong klase ng pangunahing tauhan at ni Tedo Kakuro at siya ang pinakamagaling sa mga estudyante sa Tenjutsu Academy, isang paaralan para sa mga nagising. Dahil sa kaakit-akit na hitsura ng dalaga, nakilala siya sa media. Sabi sa mga komento na isa siyang nakakagulat na recruit sa nangungunang grupo ng mga malalakas at na isang bagong sisikat na bituin ang magdedebo. Sa isip ng bida, lumalabas ang isang larawan ni Rin Hoshigen na nagbibigay ng panayam na may interesadong tingin. Sa isip niya, sinasabi ni Tsukasa na hindi siya karapat-dapat sa isang babaeng katulad niya. Ang iniisip niya ay tila nagkatotoo. Nagtataka si Tsukasa kung paano nalaman ni Hoshigenrin ang nangyari sa piitan. Sabi ni Loki, malamang sinabi ng resepsyonista ang lahat pagkatapos ng paligsahan ng mga pawn. Napagtanto ng bayani na isang pagkakamali na makapasok sa piitan sa pamamagitan ng paligsahan. Iniaalok ni Hoshigenrin na ipakita ang card sa bayani kung hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat sa salita. Ngumingiti ang dalaga ng nakakaloko at nagtatanong kung mayroon bang bagay doon na hindi kayang ipakita ni Tsukasa sa kanya. Napahiya ang pangunahing tauhan at bahagyang lumihis sa gilid. Paulit-ulit na tinatanong ni Hoshigenrin kung ano ang hinihintay niya at kung may tinatago ba siya. Sabi ni Loki na madaling nagpadaig si Tsukasa sa kanyang pang-aakit, kaya naman pilit niyang sinasabi na hindi siya maakit. Ngunit pinutol siya nito at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tumingin sa kanya si Hoshigenrin nang may pagtataka at pagkalito sa kanyang mga mata. Pilit na umiling si Tsukasa at sinabing ipapakita na lang niya ang card. Sinimulan niya itong kunin sa kanyang bulsa nang bigla siyang maputol ni Tedo Kakuro. Binalingan siya ng babae at ng pangunahing karakter.
May pang-uyam na sinabi ni Tadokakuro na matagal na silang hindi nagkita. Lumitaw sina Yoshimura Riko at Inuhito sa likod ng lalaki. Sumimangot si Tsukasa at binanggit ang pangalan ni Tadokakuro. Nakangisi ang lalaking pula ang buhok at sinabing nabalitaan niya ang ligtas niyang pagbabalik mula sa piitan, at idinagdag pa na natutuwa siyang makita siyang muli. Inulit ni Inuhito ang mga salita ni Tadokakuro at sinabi ni Yoshimura Riko na wala siyang inaasahan. Kaunti mula sa isang miyembro ng kanilang team. Nagngangalit ang mga ngipin ni Tsukasa habang tinitingnan siya ni Hoshigen-rin nang may pag-iisip. Muling bumaling si Tadokakuro sa babae na may pakiusap na sumali sa kanilang team. Sinasabi niya na sila ang magiging pinakamalakas na team sa buong Japan. Binalingan ni Hoshigen-rin si Tsukasa at hiniling na makita ang kanyang card ngayon din. Nagulat si Tadokakuro sa babaeng hindi siya pinansin. Kinakabahang iniabot ng pangunahing karakter ang card ni Hoshigen-rin. Pinag-aaralan niyang mabuti ang nakasulat dito. Nakita ng babae na nakasaad ang level 15. Sinabi ng babae na kahit may kutob siya, nakikita niya na talagang kay Tsukasa ang card. Pinuri niya ito sa paggawa nito ng mag-isa at sinabing kahanga-hanga yon. Nagulat sina Tadokakuro at ang kanyang grupo at tinanong si Tsukasa kung nilinis niya ang dungeon ng mag-isa at kung biro yun. Sinabi ni Hoshigen-rin na tumaas na ang level ng pangunahing tauhan, kaya hindi na nakakagulat na nagawa niyang talunin ang Dungeon Master. Tuwang-tuwa sa isip si Tsukasa na nagawa niyang itago ang impormasyon sa peking card at binawi ito. Sa sandaling ito, tinatanong ni Loki sa kanyang isipan kung nagpapasalamat ba siya sa kanya. Maingat na itinaas ni Hoshigen-rin ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabing mahirap talagang harapin ang piitan sa mababang antas at hindi niya alam ang mga talento ni Tsukasa. Kinakabahan namang ngumiti ang bayani at nagpasalamat kay Loki sa kanyang isipan. Mariing isinigaw ni Tadokakuro na nagsisinungaling ang bayani. Sinasabi niya na hindi kayang harapin ni Tsukasa ang piitan ng mag-isa dahil isa siyang bigo na walang silbi ang kasanayan. Walang pakundangang tinanong niya ang pangunahing tauhan kung nandaya ba siya at nag-aalok na sabihin ang totoo. Tinanong ni Hoshigen-rin kay Tadokakuro kung seryoso ba siya na kausapin sila ngayon. Sabi niya na imposible pekay ng card at itinaas ang kamay niya. Tinataboy ang nagulat na si Tadokakuro. Tinanong ni Hoshigen-rin kay Tsukasa, dahil nagpunta siya sa dungeon mag-isa, kung wala ba siyang ginagawa. Inalok ng babae na gumawa sila ng grupo at magtulungan sa dungeon. Nagulat si Tsukasa at Tadokakuro. Sabay nilang tinanong kung nagbibiro ang heroine. Nagtatakang tinanong ni Tadokakuro kung bakit pinili ni Hoshigen-rin si Tsukasa at hindi siya, at tinanong ang babae. Hindi mahulog sa mga kasinungalingan, dahil walang dahilan para magpunta mag-isa sa piitan ang pangunahing karakter. Sumisigaw si Tadokakuro na wala siyang laban kay Hoshigen-rin at muling humihiling na sumali sa kanyang grupo. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang dalaga na kaya nilang harapin ang isang dungeon na may katamtamang ranggo. Mariing tinatanong ni Hoshigen-rin kung bakit hindi pa rin tapos makipag-usap sa kanya ang lalaki. Kumbinsido siyang kayang harapin ni Tsukasa ang dungeon ng mag-isa, at hindi siya nagtitiwala kay Tadokakuro, dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay laging pabaya. Si Hoshigen-rin ay bahagyang samandal kay Tsukasa at sinabi ng may masayang mukha na hindi niya gusto ang mga taong katulad ni Tadokakuro. Nagulat na tumingin si Tadokakuro at ang kanyang grupo sa kanya. Dagdag pa ni Hoshigen-rin ng may seryosong mukha na alam niya ang lahat ng ginawa ni Tadokakuro. Sumagi sa isip ng bida ang mga tagpo mula sa piitan, kung saan itinulak ng grupo si Tsukasa sa isang lihim na silid para paganahin ang mga bitag. Hinawakan ni Tadokakuro ang bida sa kwelyo, tinalakan siya at tinanong kung isusumbong niya ba ang lalaki sa iba. Iniisip ni Tsukasa na kaya niyang mag-isip ng dahilan, pero masyadong mabigat ito. Pinag-iisipan niya kung ano ang dapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon. Sumugod si Tadokakuro sa bayani na may mga kamao at sumigaw na hindi siya basta aalis na lang. Bahagyang iginagalaw ni Tsukasa ang kanyang kamay, tinabig ang palad ng lalaki at itinulak siya palayo ng may puwersa. Nagalit si Tadokakuro at gumamit ng mahika ng apoy, sumisigaw na pinagmumukha siyang tanga ni Tsukasa. Sa galit, lumikha si Tadokakuro ng aipo-aipo ng mahika. Nakikiusap ang pangunahing tauhan na tumigil siya. Pinatatahimik siya ni Tadokakuro at sinaktan gamit ang mahika. Agad namang sumingit si Hoshigen-rin,
Tinulak palayo ang atake ni Tadokakuro. Nagulat na napatingin sa kanya ang bida at yung lalaking pula ang buhok. Tinanong ni Hoshigen rin si Tadokakuro kung naiintindihan ba niya ang ginagawa niya, dahil bawal gamitin ang kakayahan sa labas ng mga piitan. Sinimulan ni Tadokakuro ipagtanggol ang sarili, sinasabing kasalanan ni Tsukasa dahil nagsisinungaling ito ng walang hiya. Napahawak si Hoshigen rin sa kanyang mukha at sinabing hindi siya nagulat sa nangyari, pero nakakadismaya pa rin. Tinanong niya kung paano nasasabi ni Tadokakuro ang mga bagay na yun ng taas noo. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Tsukasa at inilayo siya, iniwan si Tadokakuro at ang kanyang grupo. Nagulat ang bida at nagtanong kung saan sila pupunta. Nagalit si Tadokakuro at kinuyam ang kanyang mga kamao habang sinasambit ang pangalan ni Tsukasa at pagkatapos ay sinabing ilalantad niya ito. Sumigaw siya sa galit na si Hoshigen rin ay kanya. Napuno ng galit si Tadokakuro at naglitawan ang mga ugat sa kanyang leeg. Lumipat ang tagpo sa piitan ng panimulang ranggo. Ang cobbled settlement na ipinapalam sa pamamagitan ng system window. Nakatayo sina Tsukasa at Hoshigen rin sa gitna ng larangan ng digmaan, kaharap ang mga nilalang na nakasuot ng baluti, may mga espada at kalasag. Ipinaliwanag ng voiceover na ang cobbled settlement ay isang entry-level na piitan na may rekomendadong level na 15. Sinundan ng bida si Hoshigen rin dito dahil hiniling niya ito, pero hindi niya maintindihan kung ano ang gusto niyang makamit dito. Humihiging ng isang bagay ang dalaga na may walang alalang itsura, at tinanong siya ng pangunahing karakter kung gusto ba talaga niyang lumaban sa mga halimaw ng mag-isa. Sinasabi ng magandang Hoshigen rin na hindi ito problema sa kanya at humihiling na panoorin lamang siya kung paano siya lumaban. 3 cobbles ang sumugod sa dalaga na may mga espada at sigaw. Tumulak sa lupa ang Hoshigen ni Rin at dinudurog ang mga halimaw sa mabilis at eleganteng galaw. Nagulat si Tsukasa sa kanyang mga kakayahan. Ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nakatuon sa espada ng dalaga, at tinanong ni Tsukasa ang dalaga kung may alam siya tungkol sa sandatang ito. Ang espada ng magandang Hoshigen rin ay napapalibutan ng ginintoang aura. Sinusubukan ni Loki na magsalita tungkol sa espada, ngunit naputol siya ng boses ni Hoshigen rin, na nagsasabing oras na ni Tsukasa para labanan ang mga nilalang. Isa ng hinabang bato ang tumatakbo papunta sa kanya. Pumwesto si Tsukasa para lumaban habang hinihikayat siya ni Hoshigen rin na ipakita ang kaya niya. Sumugod si Tsukasa at itinaas ang kanyang espada, ngunit madaling nasangga ng hinabang bato ang atake, at umatras ang bayani sa gulat. Tumalon ang halimaw mula sa itaas, itinaas ang kanyang sandata. Tumalon si Tsukasa para iwasan ang espada ng hinabang bato. Pinapaalalahanan siya ni Hoshigen rin na huwag magpabeya, dahil mas matalino ang mga halimaw na ito kaysa sa mga goblin. Sabi ng dalaga na may 2 paraan para talunin ang kalaban na may kalasag, kailangan daw na wasakin ng bida ang kalasag gamit ang lakas o di kaya'y gumawa ng mahinang atake para makalusot. Sinunod ng bida ang payo at madaling naputol ang ulo ng kobold. Napangiti si Hoshigen rin dahil mas magaling si Tsukasa kaysa sa inaasahan niya at baka imbitahan niya itong sumali sa grupo. Pinuri ng dalaga ang bida at pumalakpak. Nagpasalamat si Tsukasa at isinilid ang kanyang espada. Sinabi ni Hoshigen rin na dahil nagtatagumpay ang bayani, ipagkakatiwala niya rito ang pinakamahalagang bagay. Humiling siya na gawin ang pagsubok sa harap ng silid ng may-ari at nagkwento tungkol sa halimaw, tinatawag itong mini-master, habang komandat siya sa pangunahing karakter. Napadpad sila sa larangan ng digmaan, kung saan nakikita nila ang isang kagubatan at malalaking batong kahawig ng ngipin ng dragon. Isang babala ang lumabas sa bintana ng sistema na isang level 15 kobold general ang nasa harapan nila. Nakita ng 2 karakter ang isang malaking halimaw na parang hayop na nakasuot ng baluti at may tibak, at sa likod niya may pulutong ng mga kaaway. Sabi ng babae na kailangang simulan sa pagtalo sa mga kasama ng halimaw, at sumang-ayon ang pangunahing tauhan sa kanya. Sinasalakay niya ang mga kobold kasama si Hoshigen rin. Biglang sumugod ang general ng mga kobold sa kanila, at lumayo ang mga bayani sa atake. Isang bagong grupo ng mga kobold ang nagtipon sa paligid ng pangunahing halimaw, at sinabi ni Tsukasa na walang saysay ang pagpatay sa kanyang mga kasamahan. Napansin ng babae ang talino ng bayani at iniisip kung ano kaya ang gagawin ni Kakaro sa ganitong sitwasyon.
Iminumungkahi ni Tsukasa na uunahin niya ang maliliit na kobold at saka sasalakayin ang pangunahing nilalang. Kinumpirma ni Hoshigen rin ang kanyang sinabi at hiniling na isagawa na ang plano. Mabilis na winasak ng mga bayani ang isang pangkat ng mga kaaway gamit ang dalawang kidlat. Sa gitna ng labanan, itinanong ni Tsukasa kung mayroon bang tutol ang guild ng Hoshigen na sumama siya sa protagonist sa pagpasok sa mga piitan. Nagbigay ang babae ng malalakas na suntok at sumagot na ayos lang ang lahat habang nagbabalak siyang umalis. Nagulat ang bayani sa kanya, ngunit hiniling ni Hoshigen rin na huwag na muna siyang magsalita. Pagkatapos ng labanan, sumugod siya patungo sa general ng mga inukit at tinamaan ang kalasag. Sa likod niya ang figure ng protagonista, na nagmamadaling umatake. Mabilis niyang tinamaan ang tiyan ng kaaway, nagdulot ng sugat, at umungol ang halimaw. Tinawag ni Tsukasa ang kanyang katulong, at nagtanong ito na ipagpatuloy ang pag-atake, sinasabing tatapusin niya ang halimaw. Isang bagong grupo ng mga inukit ang lumundag mula sa itaas, pinuprotektahan ang general ng mga inukit. Lumayo ang mga karakter mula sa kanila at tumingin sa bagong grupo ng mga nilalang. Nagagalit ang babae at nagdadabog, sinasabing sarado na raw sila. Sumisigaw siya sa galit na hindi sapat ang pagtatrabaho kasama si Tadokakuro. Tumingin si Tsukasa sa kanya na nagtataka. Naiirita si Hoshigen rin at sinasaktan ang mga kobold, inuulit ang mga salita ng lalaking pula ang buhok tungkol sa pagsali sa grupo, ibinubunto ng galit niya sa mga halimaw. Habang lumalaban, sumisigaw ang babae na hindi siya sasali sa grupo ni Tadokakuro at mas gugustuhin pang lumaban ng mag-isa. Isang aura ng galit ang bumabalot sa babae. Naguguluhang nagtatanong ang protagonist kung gusto ba talagang umalis ni Hoshigen rin sa kanyang guild. Sa iniisip niya na hindi basta-basta aalis ang dalaga sa pinakamalaking samahan ng mga mersenaryo. Kinumpirma ni Hoshigen rin ang kanyang intensyon at nagulat si Tsukasa nang tumingin sa kanya. Sumimangot ang dalaga at sinabi na, sa kabila ng mga benepisyo, mas maraming problema. Halimbawa, naiipon ng stress. Inaamin niya na nagagalit siya kapag naiisip niya ang samahan at lumalaban siya sa mga halimaw para mailabas ang galit. Itinaas ng dalaga ang kanyang kamay at ipinahihiwatig na ang kanyang kasanayan ay nasa malawak na saklaw ng mga atake. Medyo humihina ito laban sa mga individual na kalaban. Si Hoshigen rin, na napapaligiran ng aipo-aipo ng gininto ang liwanag, ay humihiling sa mga bituin na pakinggan siya at sa mga ulan na bumuhos. Isang malaking kumpol ng mga gininto ang kislap sa langit ang bumabagsak sa pulutong ng mga halimaw at ginagamit ang spell tier na Nog, na sa mitolohiyang Irish ay isang kaharian ng mga alamat, isang paraiso na hindi pangkaraniwan. Pinuprotektahan ng pangunahing karakter ang kanyang sarili mula sa alon ng pagyanig at nauunawaan kung ano ang lakas ng pinakamahuhusay na adventurer. Sa kanyang isipan, ikinakatwiran niya na kahit na ang babae ay nagiging hindi gaanong mahina paminsan-minsan, siya ay napakalakas pa rin. Nagbabago ang larangan ng digmaan, ang mahahalagang asul na bato na nakuha sa laban ay nakakalat sa lupa, at si Hoshigen rin ay naguunat sa komportableng paraan. Sabi niya parang ipinanganak siyang muli at ang natitira na lang ay ang huling kalaban, at kailangan niya munang magpahinga. Si Hoshigen rin at Tsukasa ay umupo sa isang bato at nagpapahinga. Iniaabot ng babae sa karakter ang isang bote ng tubig at tinatanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa dakilang Tsukasa ay nagtanong kung siya ba ang unang adventurer na nakatapos ng isang heroic rank dungeon sa Japan. Nag-iisip siya ng pangalan, at iminungkahi ni Hoshigen rin na ang pangalan ng bayaning iyon ay Michinaga Dagiro, ngunit ito ang kanyang dating pangalan. Idinagdag niya na pagkatapos ng kanyang kasal, nagsimula siyang tawaging Hoshigen at binigyan niya ang babae ng espada. Gayunpaman, ikinwento rin ni Lolo kay Hoshigen rin ang iba't ibang kwento tungkol sa mga mapanganib na paglalakbay na ginawa ni Hoshigen kasama ang kanyang mga kasama. Sa imahinasyon ng bida, lumilitaw ang mga imahe ng 5 adventurer. Sinabi ng babae na ginalugad nila ang mga hindi pa natutuklasang lupain, hindi pinipigilan ng kahit sino o anuman. At dagdag pa niya na gusto rin niyang maranasan ito. Pangarap na iniangat ni Hoshigen rin ang kanyang ulo patungo sa kanya, at tinitingnan siya ni Tsukasa na may inspirasyon. Sabi ni Hoshigen rin na ang pagnanasang ito ang dahilan kung bakit gusto niyang bumuo ng kanyang sariling guild sa malapit na hinaharap. Tumingin ang dalaga sa pangunahing karakter at hiniling na ipahiram nito ang kanyang lakas kapag dumating ang panahon.
Nahihiya si Tsukasa at pumayag kung hindi tutol ang bidang babae sa kanyang presensya sa grupo. Tumayo ang dalaga at sinabi na tapos na ang oras ng pag-uusap at oras na para magpatuloy patungo sa lungga ng amo. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang piitan malapit sa tarangkahan at sinabi na sa wakas ay nakarating na sila. Gayunpaman, nagpakiusap si Tsukasa na maghintay dahil may nakatayo sa tarangkahan. Nakita nila si Tadokakuro at ang kanyang grupo na nakasuot ng baluti. Sinabi ng lalaking pula ang buhok na hinihintay niya si Hoshigen rin. Kinausap niya si Tsukasa nang may kayabangan at ininsulto ito, tinawag siyang walang talento. Tiningnan ng pangunahing karakter si Tadokakuro nang may galit at paghamak. Sinabi ni Hoshigen rin nang may pag-uyam na anong pagkakataon na magkita sila ni Tadokakuro sa parehong piitan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang grupo dito. Sa mayabang na tingin, iniulat ng lalaki na narito sila para tulungan ang isang kailangang-kailangan na kasama. Sa isip niya, napansin ni Tsukasa na nagasasabi ng walang saysay si Tadokakuro. Pag-iisipang inulit ni Hoshigen rin ang mga salita ng lalaking pulang buhok. Nang nakangisi, muling sinabi ni Tadokakuro na narito sila para iligtas ang kanilang Padalos-Dalos na kaibigan, at sinabi na hiniram niya ang kagamitan ng kanyang ama. Tinanong ni Hoshigen rin kung aatakihin ba nila ang boss mamaya, dahil iyon ang kanilang pangunahing prioridad. Sinasabi ng voice-over na may isang di-opisyal na karapatan ayon sa kung sino ang adventurer na. Kung sino ang unang makarating sa halimaw ay may karapatang lumaban sa boss. Si Tadokakuro na may galit na tingin ay nagsasabing ipapakita niya ang tunay na intensyon at makikita mismo ng mga karakter, at inuutusan silang manood na lang. Sinabi ni Hoshigen rin na wala nang ibang magagawa sa sitwasyong ito, panoorin na lang kung paano nila malalagpasan. Sumang-ayon si Tsukasa at sinabing sa susunod na lang sila lalaban sa boss. Ang aksyon ay lumipat sa isang madilim na silid, kung saan nakaupo si Loki sa harap ng TV. Pinagmamasdan niya ang kilos ni Tadokakuro at ng kanyang team para kay Tsukasa. Ang kanyang mukha ay nagbago at naging galit, at sumigaw ang dalaga na si Tadokakuro at ang kanyang mga kasama ay hindi maglalakas loob na patayin ang halimaw. Sa sandaling ito, nagbabala ang system window na sa harapan nila ay isang level 20 Kobold King. Ang nilalang ay kahawig ng isang malaking lobo na may baluti. Sinasabi ng voice-over na ang halimaw na ito ang boss ng pamayanan ng mga kobold at may kakayahang magpatawag ng mga tauhan, tulad ng goblin. Isang pangkat ng mga tauhan ang lumitaw sa tabi ng halimaw, at isang espada ng kulog ang lumitaw sa kamay ng boss. Sinimulan ni Tadokakuro at ng kanyang grupo ang laban. Gumagamit sila ng mahika at pinapalo ng espada ang mga kobold. Sabi ng nagbo-voice over na malakas si Tadokakuro at ang kanyang mga kasama at kaya nilang talunin ang boss. Isang biglang pagliyab ng apoy ang nakasugat sa pangunahing kobold. Lumingon si Tadokakuro kay Hoshigen rin at Tsukasa sa gitna ng pagsabog at sinambit ang mga salita na ganoon siya kalakas. Sabi ng voice-over ni Loki sa Kobold King na maging isang baliw na malupit na sisira sa lahat ng nasa kanyang daan. Tinitignan ng pangunahing karakter ang nangyayari at nagulat, nang marinig niya ang boses ng babae, at nagtanong si Tadokakuro na may kayabangan kung ano ang nangyari. Nagwala ang Haring Kobold at lumabas ang isang bintana sa sistema na nagbabala na ang halimaw ay level 20 na at nagtamo ng estadong pagkasira ng ulo. Nagpaulan si Tadokakuro ng mga bolang apoy sa papalapit na nilalang, ngunit hindi ito nakatulong. Nagkaroon ng pulang aura sa paligid ng halimaw at tinamaan si Tadokakuro, na tumilapon sa pader. Nagtanong si Hoshigen rin sa pagkasindak kung ano ang nangyayari. Nag-isip ang pangunahing karakter kung ano ang binabalak ni Loki. Sumagot ang bidang babae sa kanyang isipan na pinaparusahan niya ang mga nakikialam kay Tsukasa. Nakahiga si Tadokakuro sa lupa at nanginginig ng lumitaw ang anino ng isang halimaw sa harap niya. Itinaas ng Haring Kobold ang kanyang espada at naghandang sumugod. Walang magawa si Tadokakuro kundi pakiusapan siyang umalis. Sumugod ang halimaw gamit ang espada, ngunit sumugod si Hoshigen rin para protektahan ang kanyang kasama, habang sumisigaw na napakalakas ng kobold. Kitang-kita ang mga alipato mula sa nagbabangga ang espada. Tinanong ni Hoshigen rin kung okay lang ba ang lahat. Sabi ng tinig ni Loki sa kanyang isipan na mukhang masama ang sitwasyon. Sinalakay ni Tsukasa ang halimaw at tinamaan ito sa mukha ng isang malakas na suntok.
Hinihiling ng bayani kay Hoshi Genrin na isama si Tedouka Kuro at umalis, dahil mapanganib, at sinasabing kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Sumigaw si Tedouka Kuro na hindi kakayanin ni Tsukasa. Sa sandaling yun, nagpakawala ng alon ng tunog ang halimaw na may dagandong. Inilayo ni Hoshi Genrin ang sugatang lalaki kasama ang kanyang grupo at sinabing nagtitiwala siya sa kanya. Ngunit pinakiusapan siyang huwag magpakalabis at huwag gagawa ng anumang kalokohan. Tinawag ni Tsukasa si Ruff, at lumitaw ang tuta ng lobo na napapaligiran ng kulay asul na aura. Nagulat si Tedouka Kuro at nagtanong kung ano yon, at tiningnan ni Hoshi Genrin ang pangunahing tauhan ng may paghanga at sinabing ang cute ng alaga. Sumugod ang lobong tuta sa umaatungal na halimaw. Tumakbo si Tsukasa sa likod niya, na ipinagkatiwala ang kobold kay Ruffa. Tumahol ang lobong tuta at sumang-ayon. Nagharap sina Tsukasa at ang hari ng mga kobold. Tinulak ng halimaw ang tauhan palayo. Dumausdos siya sa lupa, tumulak at nagbigay ng malakas na suntok sa kobold. Sumabog ang dugo ng kalaban na ikinagalit niya. Nagtataka si Tsukasa kung nagawa ba niyang gayahin ang espada ng kulog. Lumabas ang bintana ng sistema na nagsasabing matagumpay na nakupya ang kasanayan sa espada ng kulog. Isa pang bintana ng sistema ang nagsasabi na may epekto na nagiging sanhi ng pagbalot ng kidlat sa sandata. Sabi ng pangunahing karakter na makakatulong ito. May pulang kuryente na bumabalot sa kanyang katawan habang gulat na pinapanood siya ng kanyang mga kasamahan. Ipinatawag ni Tsukasa si Ruffa, na nagdulot ng malakas na atake sa kaaway, ngunit nagpatawag ito ng bagong grupo ng mga alagad. Sabi ng pangunahing karakter na kulang pa rin ang lakas. Itinataas niya ang kanyang kamay. Asul na kidlat ang lumalabas sa espada, at sinasabi niya ang isang kataga tungkol sa pagpapalakas ng kidlat. Nagbabala ang sistema na ang kakayahan ng espada ng kulog ay aktibo na. Sinasabi ng boses ng bayani na bukod sa pagpapahusay ng mga sandata, may isa pang epekto ang kahusayan. Sinasabi ng sistema na maaaring gamitin ang kidlat para sa atake sa malayo at mapatigil ang kalaban. Dinurog ni Tsukasa ang kidlat sa halimaw. Sumugod ang bayani sa kobold at itinarak ang espada sa dibdib nito, na sinasabing ito ang paraan para tapusin ang halimaw. Kumakalat ang asul na kidlat sa katawan ng haring kobold, at siya'y nawawasak. Nagulat si Hoshi Genrin sa kanyang nakikita. Napunta sa kamay ng pangunahing tauhan ng isang asul na hiyas. Gulat na tiningnan siya ng babae at pinuri sa kanyang ginawa, nagtataka kung sino ba talaga siya. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Tsukasa. Kumakain ng mansana si Loki at may kasiyahang tanong kung pupunta ba talaga ang bayani sa akademya, dahil mas mainam kung lilinisin niya ang piitan. Nagsuot ng jacket si Tsukasa at sinabing kaya siya papasok sa eskwela, para matuto. Tungkol pa sa mga piitan at baka matutunan kung paano pagalingin si Meo. Si Loki, na may inip na hitsura, ay nagsabi na sapat na sa kanya ang pumunta sa mga piitan para lumakas, ngunit sumang-ayon din, dahil maraming kawili-wiling bagay ang nangyayari sa akademya. Tinanong siya ni Tsukasa kung babalik siya, at sinabi ng babae na tiyak na gagawin niya ito. Ang tagpo ay lumipat sa Tenjutsu Academy, sa Class 2A. Pagpasok ni Tsukasa sa opisina, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kaklase na nagbubulungan tungkol sa kanya. Pinag-uusapan ng mga lalaki kung dapat bang isama ang pangunahing tauhan. Patay na at kung gaano katagal magiging adventurer si Tsukasa kung muntik na siyang mapatalsik. Iniisip ng pangunahing karakter na marami na ang nag-aakalang patay na siya at ang dahilan nito ay ang gawin si Kakaro. Pumasok si Hoshi Genrin sa silid-aralan at lumapit sa mesa ng pangunahing karakter. Binati siya nito at nagpasalamat sa kanya para kahapon. Sabi ni Tsukasa, isa itong mahalagang karanasan. Ipinahayag ng bida na sa susunod, dapat nilang bisitahin ang isang intermediate level na dungeon na tinatawag na tirahan ng mga yumao, dahil dito matututunan ng bayani ang lahat ng kanyang lakas. Sa isip ni Tsukasa, sinasabi niya na maaaring may hinala si Hoshi Genrin at hindi niya dapat gamitin ang kanyang mga kakayahan ng hayagan sa harap ng dalaga. Nagtatakang nagtatanong ang mga kaklase ng bida kung bakit nakikisama si Hoshi Genrin sa mga estudyanteng nahuhuli sa klase. Tinatanong ng dalaga ang bida kung mayroon siyang libreng oras pagkatapos ng klase. Sa sandaling ito, pumasok si Tedouka Kuro sa opisina. Sumimangot siya at tumungo papunta sa pangunahing tauhan.
Tinatanong niya kung bakit narito si Hoshigen rin. Hindi nagustuhan ng dalaga ang sinabi ni Tedo Kakaro kay Tsukasa. May bahagyang pag-aalitan sa pagitan ng mga bayani. Iniisip ng pangunahing tauhan na sana'y hindi lumala ang sitwasyong ito. Hinahamon ni Tedo Kakaro ang pangunahing tauhan sa laban at sinabing ibubunyag niya ang buong katotohanan tungkol dito sa laban na ito. Nagtataka si Tsukasa sa loob niya kung bakit ito nangyayari, at sa sandaling ito, si Loki, na nagmamasid sa lahat, tinatanong ni Tedo Kakaro kung nabihag ni Tsukasa ang piita ng mag-isa at hindi tumakas. Gusto sanang tumutol ni Tsukasa, ngunit inuutusan siya ng boses ni Loki sa kanyang ulo na tanggapin ang hamon. Hindi sumasang-ayon si Tsukasa sa kanyang isip dahil ayaw niyang mas lalo pang mapansin. Pabirong sinabi ni Loki na gusto lang niyang magpalipas ng oras, kaya kailangan niyang lumaban, at idinagdag na hindi lang si Tedo Kakaro ang dapat lumaban, kundi pati na rin ang buong team niya. Napansin niya na nakaharang si Tedo Kakaro noong nakaraan sa dungeon, kaya kailangan niyang ipakita kung sino ang mas nakatataas. Iniisip ng pangunahing karakter na magiging hindi maganda kung maulit ang ganoong sitwasyon, at mas mabuting linawin ang lahat agad. Tumayo ang karakter at nagpahayag na handa na siyang lumaban. Nagulat si Hoshigen rin nang tumingin sa kanya. Tinawag ni Tsukasa ang buong team ni Tedo Kakaro sa isang laban at binalaan na huwag magreklamo kapag natalo. Lumitaw ang mga ugat sa noo ni Tedo Kakaro. Nagalit siya at sumigaw tungkol sa kung paano naglakas loob ang pangunahing karakter na sabihin ang mga bagay na yon. Sabi ni Loki na walang kawili-wili sa isang ordinaryong laban at kailangang dagdagan ng detalye. Sumang-ayon si Tsukasa, nag-isip, at nagpas siyang ipahayag na kung mananalo siya, kailangang magbitiw si Tedo Kakaro mula sa Hoshigen Rin Guild at aprubahan ang paglikha ng isang bagong dungeon. Organisasyon ng pamamahala sa Japan. Idinagdag ng bida na ang ama ni Tedo Kakaro ay ang direktor, kaya walang komplikado doon. Sinabi rin ni Tsukasa na hindi dapat hadlangan ni Tedo Kakaro ang mga pangarap ni Hoshigen Rin. Tumingin ang dalaga sa karakter nang may pagkalito at gulat. Sumigaw si Tedo Kakaro na lubos na mayabang ang bida at galit na sinabi na pupulutin siya sa kangkungan. Lumipat ang tagpo sa lugar ng pagsasanay sa paaralan. Nakatayo ang mga bida sa harap ng isa't isa, may mga espada sa kamay. Inaanunsyo ni Tsukasa ang mga kondisyon at sinasabi na ang unang bumagsak ay talo. Sumasang-ayon si Tedo Kakaro at may kumpiyansang sinasabing matatalo rin naman ang pangunahing karakter. Itinaas ni Tsukasa ang kanyang espada habang umaakyat ang usok sa paligid niya. Inaatake siya ni Tedo Kakaro ng isang bowl-ang apoy. Nailigyo ng pangunahing karakter ang atake. Sa kabilang banda, lumundag si Yoshimura Riko sa kanya, pero lumayo si Tsukasa, at tumama sa lupa ang espada ng kalaban, na nagpabiyak dito. Sinubukan ni Riko Yoshimura na sumisigaw na hindi makakaiwas ang bida, pero hinarang ni Tsukasa. Inaayos ang pinsala gamit ang kanyang mga kamay. Sumigaw si Ino Hayato ng isang kaawa-awang pangungusap at pinatama ang isang kulay ubeng buo ng mahika sa bayani. Sinalag ni Tsukasa ang atake gamit ang kanyang espada. Si Tedo Kakaro ay muling sumugod sa karakter na may mga salitang hindi siya mag-iiwan kahit abo mula rito. Lumikha ng bagyo ng apoy ang lalaking pula ang buhok. Sumigaw si Roko Shogun rin sa pangunahing karakter na mag-ingat. Sinabi ni Tedo Kakaro na ang talunan ay laging talunan at pagsisisihan ni Tsukasa ang laban na ito sa susunod niyang buhay, at pinapanood ang laban ng nakangiti. Lumabas si Tsukasa na walang gallows mula sa apoy at sinabing hindi pa siya patay. Ipinapakita ng system window na naaktibo ang Copycat Mastery. Ang mga sumusunod na system window ay nagpapahiwatig na naaktibo rin ang Heroic Strength skill, at nakopya rin ang Lightning Strike power. Si Loki, na may masayang mukha, ay nagsabi na bigo ang tangkang paggamit ng apoy. Sabi ni Tsukasa na kung hindi lang dahil sa pagkakaiba ng mga antas, malamang namatay na siya. Hinikayat siya ni Loki at sinabihan na huwag siyang maglakas loob na mamatay. Tumayo si Tsukasa at natanto sa isip niya na maaaring hindi magsalita ng mga mapagpanggap na talumpati ang babae. Bamaling ang pangunahing karakter kay Tedo Kakaro para tapusin na nila ito agad. Tinawag ng lalaki si Tsukasa Kasargi na talunan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabihan ng pangunahing karakter na huwag maging mayabang. Lumipad ang mga bowl-ang apoy papunta sa pangunahing karakter,
ngunit hiniwa niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Sumigaw ang mga manunood sa gulat na baka hindi naman pala talunan si Tsukasa. Ngumiti si Pashigan rin at naisip na walang nakakagulat. Hindi siya nagdududa sa lakas ni Tsukasa. Sumugod ang bida at tinanong si Tedo Kakaro kung yun lang ba ang kaya niya. Nagalit si Tedo Kakaro at sinabing papatayin pa rin niya ang kalaban niya. Napansin ng pangunahing tauhan na puro salita lang ang kaya ng lalaki, at sumagot si Tedo Kakaro ng pariralang masyadong kampante si Tsukasa sa kanyang pagkapanalo matapos talunin si Yasuhiro Ariko. Sinabi ng bida na huwag magsalita ng walang kabuluhan at lumapit. Sumugod si Ino Hayato sa kanya. Isinigaw niya ang pariralang talunan si Tsukasa, nilalagpasan ang kulay ubeng agos ng mahika ni Ino Hayato. Naabot ng pangunahing tauhan ang kaaway at hinawakan ito, sinasabing maaalala niya ang lahat ng ito. Isang mensahe ang lumitaw sa bintana ng sistema na nagsasabing ang kasanayang pananalasa ng kidlat ay aktibo na, at si Ino Hayato ay tinamaan ng kuryente. Ang talunang kalaban ay nanatiling nakahiga sa lupa. Lumapit ang bayani kay Tedo Kakaro at sinabing nag-iisa na lamang siya. Iniisip ni Tedo Kakaro na nakupya ni Tsukasa ang kasanayan ni Ino Hayato sa pamamagitan ng panggagaya, ngunit ang ganoong atake ay hindi maaasahan at minsanan lamang magagamit. Napagtanto niya na nagkataon lamang si Tsukasa. Paalala ni Tedo Kakaro sa bida na malayo ang agwat ng kanilang kakayahan, sabay ngisi. Tumawa si Loki dahil kumbinsido ang pulang buhok na bata na kaya niyang manalo. Napag-isip-isip ni Tsukasa na gusto niyang itago na mas gumaling na siya, at hindi gaya ng isang tularan, ang isang kinopyang kakayahan ay minsan lang gumagana. Dahil dito, hindi na magagamit muli ng bida ang kakayahan. Nagsimula ng isipin ng bida na dahil sa dating ugali ni Tedo Kakaro sa kanya, kailangan niyang talunin ang buong grupo nito. Gawain, may tiwalang sinabi ni Kakaro sa bida na huwag itaas ang sarili dahil sa panalo laban sa kanyang mga kasama. Napansin ni Tsukasa na nagsasalita na naman ang lalaking pula ang buhok, at sumuko na lang kung natatakot siya. Napangisi si Tedo Kakaro at sinabi na maluwag ang bibig ng bida, ngunit tatahimikin niya ito. Naghagis ng mga atake ng espada si Tedo Kakaro, na hinarang ni Tsukasa. Nagulat ang bida sa marahas na galaw ni Tedo Kakaro. Nagawa niyang pigilan ang malaking agos ng apoy. Tinitingnan ni Pashigan rin ang nangyayari ng may sindak at sumisigaw, natatakot para sa pangunahing karakter. Nagagalak si Tedo Kakaro, ngunit nawala ang usok at lumabas si Tsukasa. Napansin niya na ginawa ng kalaban ang parehong tira noong nakaraan at hindi ito nakatulong, at nagbigay ng nakakasakit na puna na dapat matuto. Tumingin si Tedo Kakaro sa pangunahing karakter ng nagtataka, ngunit sinabi niya na sumable ang kaaway. Protesta ng lalaking pula ang buhok na nakatutok siya ng malapitan at imposibleng makaiwas. Sabi ni Tsukasa, ang apoy na nagawa ay hindi galing kay Tedo Kakaro, kundi kasanayan ng bida. Gulat na gulat si Tedo Kakaro at sinabing ginaya ng bida ang kasanayan niya at hindi niya maintindihan ang nangyayari, dahil hindi pa nagawa ni Tsukasa ang ganito dati. Sinabi ng bida na oras na para tapusin ito. Tumakbo siya palapit, iniiwasan ang lahat ng bowl ang apoy na lumilipad sa kanya. Sinugod ng bida si Tedo Kakaro, sinubukan ng kalaban na lumaban, pero napunta si Tsukasa sa likod ng lalaki. Nagbitaw siya ng malakas na suntok, ngunit napaurong si Tedo Kakaro sa galit. Isang matinis na boses ang nag-utos sa lalaki na huwag gumalaw. Si Tedo Kakaro ay natigilan sa lakas. Nababalot ng apoy, lumapit ang bida sa kaaway, na napansin ang apoy sa gulat. Sa isip niya, tanong ni Tedo Kakaro kung ginaya na naman ni Tsukasa ang teknik ni Kasaragi. Hiniling niya sa pangunahing karakter na huminto. Sinabi ni Tsukasa na kumalma siya dahil hindi niya siya papatayin. Sa isang pitik, itinaas ng bida ang mga apoy sa paligid ni Tedo Kakaro. Hinahawakan niya ang lupa, at buong pagtatagumpay na ipinahayag ni Tsukasa na siya ay nanalo. Hindi makapaniwala si Tedo Kakaro na natalo siya ng isang talunan. Inutusan ng boses ng pangunahing tauhan ang lalaki na tuparin ang kanyang pangako. Bumagsak sa lupa si Tedo Kakaro. Ipinagpaliban ang aksyon ilang araw matapos ang laban. Sabi ng voiceover na, sa utos ng ama ni Tedo Kakaro, nakalisa ng payapa si Hoshi Genrin sa Bloodshed Guild. Binuo ni Hoshi Genrin at ng pangunahing tauhan ang isang guild. Nag-uusap ang mga bayani.
Sabi ng babae na maaari na silang umalis, dahil tapos na ang mga pormalidad. Tanong ni Tsukasa kung saan siya pupunta. Sagot niya na siya ay nasa piitan, kulungan. Nagtataka ang bida kung ito ba ay ang unang antas. Naglaro ang babae sa kanyang buhok at sinabing ngayon ay pupunta sila sa tahanan ng mga patay ng gitnang antas. Tinanong niya ang bida kung sa tingin niya ay angkop ang piitang, kulungang ito para sa kanila. Sumang-ayon si Tsukasa, at ang mukha ng babae ay nagningning sa tagumpay. Sabi ng voiceover na ang rekomendadong antas para sa tahanan ng mga patay ay 25, at ang mga lilito na patay ay makakasagabal. Lumipat ang tagpo sa isang lugar na maulap kung saan nakatayo ang mga bayani sa pagitan ng mga puntod. Naisip ng pangunahing tauhan na kailangan niyang mag-ingat pa. Tinanong ni Hoshigen rin kung bakit malungkot si Tsukasa. Nahihiya niyang sinabi na walang nangyari at isinasaalang-alang lamang niya na kailangang maging mas maingat hanggat maaari. Tinawag ng bida si Ruth. Isang batang lobo ang lumabas mula sa asul na pentagram. Tuwang-tuwa si Hoshigen rin habang nakatingin dito. Tinapak ni Tsukasa ang ulo ng lobo at sinabing magsikap pa. Napansin ni Hoshigen rin na ang hayop ay cute at masayahin. Inaabot niya ang kanyang mga kamay sa hayop. Inaanyayahan ni Tsukasa ang babae na hawakan ang batang lobo. Ang mukha ni Hoshigen rin ay nagniningning sa saya. Kinukuha niya ang batang lobo sa kanyang mga bisig at niyayakap ito, sinasabing ang ganda-ganda ng hayop. Kumakawala ang alaga at tumatahol, at humihingi ng paumanhin si Tsukasa sa kanyang isip. Nagtatanong si Hoshigen rin tungkol sa hayop. Tinatawag ni Tsukasa ang pangalan nito at sinasabing ipinatawag niya ito gamit ang kanyang kasanayan sa pagpapatawag. Sinasabi ng babae na ito ay isang kapaki-pakinabang na kasanayan. Nagtatanong siya kung saan nakupya ng pangunahing tauhan ang kasanayang ito. Sinabi ni Loki na si Hoshigen rin ay masyadong mapagmatsyag para sa isang tao at napansin niya ang mga pagbabago sa kakayahan ng protagonista. Kinakabahang nag-iisip si Tsukasa kung paano magsisinungaling sa dalaga. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita, ngunit sinabi ni rin Hoshigen na hindi niya kailangang sumagot kung ayaw niya. Dagdag pa niya na hindi kaugalian ang magtanong tungkol sa kakayahan. Hinaplos ng dalaga ang batang lobo at sinabing umaasa siya sa hayop at sa pangunahing karakter. Comandat si Loki at nagtanong kung babantayan siya kung sakaling mapanganib. Tuwang-tuwang sinabi ng bida na magtiwala lang sa kanya at kay Rufa. Tumawa si Hoshigen rin at sinabing baka hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang mga bayani. May lumapit na pulutong ng mga kalansay na may mga armas sa mga karakter. Lumitaw ang isang system window na nagbabala na ang mga ito ay mga level 23 na undead na sundalo. Nagutos ang babae na takpan siya habang plano niyang sumugod mismo. Nagtanong ang bayani kung dapat silang maging mas maingat sa lugar na ito. Itinaas ng babae ang kanyang espada at sinabing walang problema. Sumugod si Hoshigen rin papunta sa pulutong ng mga halimaw, agad silang hinihiwa. Mga sinag ng liwanag ang tumatagos sa mga kalansay at nagkakawatak-watak ang mga ito. Sabi ni Loki na ang dalaga ay may banal na espada na madaling tumatalab sa mga patay. Ngunit naroon pa rin ang panganib. Umaahon mula sa lupa ang mga patay. Sumugod ang pangunahing tauhan kasama ang kanyang alaga sa mga halimaw. Pinapalo ni Tsukasa ang mga kalaban ng malalakas na suntok. Si Hoshigen rin, ang pangunahing tauhan at ang batang lobo ay nakatayo sa gitna ng maraming kalansay. Sabi ng pangunahing tauhan na samobra na ang dalaga, kung saan tumawa lang ang bidang babae at nagpasalamat sa kanya. Nagtatanong siya ng patanong kung kaya ba nilang harapin ang mga halimaw. Hiniwa ng bida ang isa sa mga kalansay, pero lumabas ang mahika mula sa batong nasa dibdib nito, na tumutulong sa halimaw na muling buuin agad ang kanyang katawan. Kinakabahang napansin ni Tsukasa na walang katapusan ang mga nilalang. Nagtanong si Loki kung ano ang ginagawa ng mga karakter. Napansin ni Hoshigen rin, na nakangiti, na nahihirapan ang pangunahing tauhan sa labanang ito at nag-alok na tumulong para hindi siya mapagod. Tinanong ni Tsukasa ang babae kung gagamitin niya ang kanyang kakayahan. Tumatawa ang dalaga at pinabubulaanan ang hinala ng bayani. Sabi niya gagamitin niya ang espada. Inilipat ni Hoshigen rin ang kanyang kamay na may hawak na espada sa gilid at sinabi na ipapakita niya ang buong lakas ng banal na espada. Itinaas ng dalaga ang talam sa harap niya at pumikit, bumaling sa espada kaya't ito'y nagliwanag. Isang matinding sikat ang nagpaliwanag sa larangan ng digmaan.
Nakita ng pangunahing tauhan kung paano nagiging mga bughaw na bato ang mga halimaw na bumabagsak sa lupa. Nagulat siya sa lakas ng espada ng bida. Ipinapaliwanag ng dalaga na tungkol ito sa liwanag na sumasalamin mula sa talam, at ito ay parang isang natitirang pangyayari.